Esensya na, Godfather, na antala kita. Isang kwintas lang at ikaw, presidente ng Global Films, ang nagdala. Salamat! Karangalan ko ang makapaglingkod sa Godfather na retirado. Huwag nang magbanggit ng abala, kahit pa. Sayang lang. Ang mata emo, nakatuon sa asawa emo. Ang kintas na ITO, lover unica, na nakiisa, ay parang walang halaga na nakuha emo. Ngayon ang aming ika-10 anibersaryo ng kasal ng asawa ko. Lano ko siyang sorpresahin. Tungkol sa pagbabalik emo sa entertainment industry para idirect ang Fatal Redemption. Marjao, maaari kong tanggapin ang iba, pero ito ay hindi ko magagawa. Gusto ko lang. Makasama sila sa bahay. Alam ko na tama yan. Inaos ko na si Ginang Yang bilang leading lady. Magkakaroon ng confirmation sa cast press conference sa 3 araw. Salamat! Pero ang alam ko, ang asawa mo ay may amahe na single sa publiko at gumagawa pa ang balitang love team sa kapar. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Kami ay sobrang masaya. Sunduin ang anak sa eskwela, tapos maghanda ng hapunan para sa asawa. Sa susunod, yayain kita kumain. Tapos na ang class. Yui na, dad mo ang maghahati. Tay, pag makipag-usap sa ibang babae, ayaw ito ni mama ng babaeng paralum. Sige, Ayaw ko sumakay ng tren ngayon. Uwi na ako mag-isa. payapa. Si Su Ai, tayo na si Su Fan. Ang tamis naman, Su Fan, ang gawapo emo, Su Fan mahal kita. Mrs. Posible bang si Yuyu palaging nagtatago na may asawa? Ano sinasabi mo? Sino ang Mrs. Emo? Huwag magkamali. Single AKO. Paano magkakaroon na asawa? AKO, Tay, anong sinasabi mo? Pasensya tita. Ang tatay ko, panyo po siya. Na-excite lang, nasabi yun ng walang isip. aning, bakit peti ikaw sumasabay na rin? Ganyan sa showbiz, tay, mag-isip ka. Kuya, kung walang kakayahan, Edi okay lang naman yan. manahimik ka sa pangkaraniwan at mag-deliver ng pagkain. Tapos kapag nakakakita ka ng maganda, tatawagin mong asawa, wala ka sa lugar. Parang pala ka gustong kumain ng swan. Siangyang, sa harap ng mga bata pa talaga. Magkakatino ka. Ang daming tao dito, gusto mo bang sirain si Yuyu? Lahat maghanda para sa Proposing kiss na eksena, pang, 99 na akuha, eksena ng halik ito. Mrs., nangako ka na hindi magpaplano ng halik, hindi ba? Titulan Emo na yan. Iba na ang sitwasyon ngayon. Para sa trabaho, halikan at mas masalang eksena ay hindi na may iwan. Pero ikaw naman talaga, Xiangyang, hindi mo matutulungan si Yuyu tapos gusto mong maging sagabal pa. Tara na, Shifan. huwag mo siyang pansinin. Sa dami ng taon, Wala na akong karapatang tawagin kang asawa. Ngayon gwapo niya pa at wala sa lugar. Pero ikaw, ayagan sa harap ng tao. Jiangyu, trabaho lang BA talaga on the hilan mo? mahal, 10 taon na kitang mahal. Pakasalan mo AKO. Pakasalan mo siya. Sobrang tamis. Kung si Uncle Shu ang daddy ko na lang sana, ang saya siguro. Sa mga taon na lumipas, naghanap ako ng resources, connections, at inalis ang hadlang para magtagumpay ka. Sa estado mo ngayon, kailangan mo bang magpauso ng love team o magbenta ng imahe para magustuhan ng fans? Jiangyu, ginagawa mo ba ito para sa career o nag-enjoy ka? May landing relation, Nayo and I, Su Fan? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Mahal, nakikiusap ako. Tulungan mo akong itago ang ating kasal, okay ba? Ganun kahalaga ang pagiging single para sa'yo. Kakampisa ko sa showbiz. Kung malaman ng fans na may asawa ako, maapektuhan ang kinabukasan ko. Sige, maintindihan kita. Mahal, ang bait mo talaga. Simulang gayon, gagampanan natin ang kani-kaniyang tungkulin. Ikaw, bahala sa pamilya. At ako naman, magpapakabihasa para... CJ, susundin kita. Pakasalan ko siya. Hi na, actor siya. Normal lang na may mga ganong eksena. Basta't ako pa rin ang laman ng puso niya. Alauna na na madaling araw, hindi kaya may nangyari. Jiangyu, nalamutan mo nabiye, ngayon ang ika-10 anibersaryo natin. Mahal, Dumating? Nasaan si Aning? Natitulog na? ngayon ika-10 anibersaryo natin. Naganda ako ng romantic dinner. Linisin ang sarili. Magdawang, ikakasayahan pa yan? Napakabusi ko araw-araw sa trabaho. Wala akong oras para sa mga ganito. Hindi ikaw garam. Kumain ka na mag-isa. Ayos lang, kung hindi ka gutom, edi huwag ka nang kumain.
Inihanda ang regalo para sa anibersaryo natin. Tingnan kung magugustuhan. Siang-yang, nakakahiya ka. Ano bang inisip mo araw-araw? Asawa, ilabas mo na. Tignan natin. Araw-araw akong napupursigi sa labas. Sobrang pagod. Pero ikaw, puro ka na lang kalikohin. Kabastusan, akala mo gusto kayo yan? Kung may oras ka asa ganyan, sana nag-deliver ka na lang ang mas maraming order. Ang tagal na natin hindi nagsasama sa kama. Akala ko, sa anniversary natin, magagawa ito. Huwag mo akong hawakan. Ang dami mong amoy mantika. Kung gusto mo makita ito, ikaw na lang magsuot. Wala akong oras para maglaro. Malalago AKO. Pwede mo siyang halikan sa harap ng iba. Pero ako, sinali palan, dumi kayo na SAO, wedding anniversary natin. Hindi mo ako sinamahan, pero siya, ipinagdiwang nyo ang screen couple anniversary hanggang alas 2 ng madaling araw. Ganito na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin ngayon? Ang ganda ng graph. Custom-made engagement ring galing Europe, pinadala agad. Sana magustuhan mo. Ito sigurado'y napakamahal. Ano? Sobrang mahal lang. Ganitong singsing ng diamante. Ang bagay sa iyong aura. Ginugol mo talaga ang pera mo para dito. Yue, sa mga taon nagdusa ka. Pagaspas na ang mga kamay mo. Si Xiangyang. Ordinaryong manggagawa na nagde-deliver ng pagkain. Babagay ba siya sa'yo? Huwag sabihin. Suportado rin ni Siangyang ang trabaho ko, kahit tahimik. Kung talagang sinusuportahan ka niya, kahapon, hindi ka niya ipapahiya sa harap ng maraming tao. Si Uncle Shu ang talagang mabait. Gwapo, mabait, at mayaman. Si Mama at siya ay parang magkasintahan na itinadhana. Napakabait mo, Aning. May regalo si Tio para sa'yo. Isang custom na crystal na display para kay Aning. Salamat po, Tio Shu. Tio Shu, may 20 milyong taga-subaybay ka na. Bibilhan kita ng regalo? Sige, maghihintay si Tio sa regalo ni Aning. Mama, tingnan mo. Ang dalawang figurine, para bang kayo ni Tio Shu? Kung ikaw lang sana ay single, magkasama kayo magpakailanman bilang mag-asawa. Aning, wag magsabi ng kahit ano. Nasa bahay patatay mo. Yu. Si Aning ay gusto lang ang drama natin. Huwag ka na magalit. Ay. Saan galing itong damit pang tulog? Kahit mukhang mura. Sigurado akong maganda ka kapag suot mo ito. Kay Siangyang. Tito Shu, gusto mo bang makita si Mama na suot ito? Anning. Mama, ang sopas para kay Tito Shu tapos na. Pupunta na ako. Mahal, guysing ka na. Pa, bakit ka ang tagal matulog? May bisita tayo, si Mama maagang nagluto. Ikaw lang ang natutulog pa. Aning, ganito talaga ang mga nagtatrabaho ng pisikal. Mahimbing ang tulog. Pero kung ako si Papa, hinding-hindi ko hahayaang si Mama lang ang magising ng maaga para magluto. Xiangyang, kahapon ang daming tagahanga ang nanood. Nag-alala ko na baka masira ang imahe ni Yue bilang single, kaya kinailangan ko. Huwag mo sanang problemahin, ha? Siangyang, binabati ka Su fan. Ano, yugali ayan? Okay lang, gising na rin si Xiangyang. Kumain na tayo. Sige, Uncle Shu, tikman mo ito. Ginawa ito ng nanay ko espesyal para sa'yo. Sige. Ang sarap talaga. Nakakaingit si Kuya Xiang ah. Araw-araw nakakain siya ng luto ni Yue. Sayang wala AKO ng ganyang swert. Uncle Shu, papalutuin ko si Mama araw-araw para sa'yo. Pumunta ka araw-araw, okay? Gusto naming makasama ka ng Mama ko. Hiro na yang saba. Jiangyu, yung pagong na inalagaan natin ng 10 taon, ginawa mo ng sabaw. Ayan. Aning, anong nangyari? Di ba sinabi ko na bumili ka sa ibaba? Gusto ko rin kasing makasama si Uncle Shu ng mas matagal. Isa lang pagong, kung gusto mo mag-alaga, bibilhan kita ng isa pa. Isa lang namang pagong. oy yeah. Ano bigyan ako ng maliit na pagong? Hindi ito basta-bastang pagong. Hoy, Tao. Ako ang inyong tagapangasiwa ng pag-ibig. Dapat kayong magmahal magpakailanman at laging magkasama. Siangyang, mamahalin kita palagi, hindi kita iwan o pababayaan. Hanggang sa pagtanda. Ako rin. Nyang Ypsilon ang pagong na ito ay Ypsilon simbolo ng unang date natin. Panata ng pag nasaksihan nito ang bawat sandali ng pagiging magkasama natin. Wala itong halaga para sa iyo. Kinyari mo na, ano pang gusto mo? Bakit kitid na isip mo? Lalaki ka, pabiye? Kasalanan kayo. Kung di kayo yun na nakitang napagod ako, di na nauwi sa nilaga. Xiangyang, patawarin mo na. Huwag ka nang makunwari dito. Magdahan-dahan sa paninira. Huwag akong hamunin kung ayaw masaktan. Oy.
Sufan, Ayo's calling biya? Ang kristal na bola ko. Okay lang AKO, pero Xiangyang, anong ginagawa mo? Anong ginawa ko? Wala akong ginawa. Tama na, hayaan na. Yue, baka sinabi ni Aning na kamukha natin ang mga tao sa loob, kaya siguro nagselos si Xiangyang. Kaya naman. Kasalanan KO, hindi sinasadyang nabasag ko ang kristal na bola. Wala itong kinalaman sa'yo, Xiangyang. Tingnan mo ang sarili mo, napahamak ka dahil sa pride mo. Hindi mo hihingin ng tawad si Sufan? Bakit ko siya hihingan ng tawad? Ginamit mo ang pagong na inalagaan natin 10 taon para gawing sopas. Nung nagalit ako, sinabi mong balat sibuyas ako. Sinadya niyang itumba ang kristal na bola para ako ang mapagbintangan. Tapos sinabi mong naiinggit ako. Gusto mo pang humingi, mas mahalaga ba ang kristal na bola kaysa sa pagong na saksi ng 10 taon ng pagsasama? Ikaw, Yue, wala kang kasalanan. Si Xiangyang ang may problema, galit siya sa ugnayan natin bilang on-screen couple. Huwag na tayong kumain ngayon. Aalis na rin ako, may inaabangan akong kaibigan. Magkita na lang tayo ulit mamayang gabi. Shufan Tito Shu. Xiangyang, tingnan mo nga ang kaguluhang gawa mo. Ang tanda mo na, pero maliit na bagay pinag-awayan mo pa rin. May bisita sa bahay, hindi mo pinansin. Sino ang sinisigawan mo? Ako ang sinisigawan. Simula nung dumating ako, siya ang nag-joke sa'yo para kalabanin ako. Hindi mo ba napapansin? Ayos na, ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Si Sufan, artista sa ilalim ng Global Entertainment, ang pagpunta niya dito. Para tumulong ipagdiwang ang nominasyon ko sa Fatal Redemption. Grave ang Afernaya para makuha kayo ang chance na to. Xiangyang, lampas na ako sa Prime H ng kababayhan. Kung di ko makuha ang top tier star ngayon, titigil na ang career ko. Naiintindihan mo ba? Tinilangan ka, Naya? Mahal, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Ha? Ano ang problema mo? Si Mama at Uncle Shu natapos ang maraming pelikula. Bakit nagsiselos ka? Lalaki ka. Pwede bang mas maging maunawain ka? Sa pagkakataong ito, kung walang eberya, ang mga bida ng nakakalokang pagtubos ay ako at si Sufan. Hindi mo matanggap na makipag-ugnayan ako sa mga katrabaho. Paano ako magtatrabaho? Sabi mo susuportahan mo ako. DBA, sana po rin. Sabi mong kailangan ang single image. Iniling mong ilihim. Kimiyag, AKO. Sabi mo kailangan niyang mapalakas. Inakuluan mo yung pagong na 10 taon na kasama. Pinagtis ko, magkalaman ka naman ng konsiderasyon. Sa harap ko pa sinusuot mo ang singsing na binigay niya. Ilang taon na tayong kasal. Nasusuot mo ba ang wedding ring natin? Itinuturing mo pa ba akong asawa? Ang ganda ng sinasabi mo. Kahapon, tawa ka pa habang kausap yung babae sa luxury car. Ano masama kung nag-usap si Mama at Tito Shu? Paanong pareho yun? Bumibili ako ng regalo para sa mama mo. Ano? Wala bang sapat na baon ang binibigay ko sa'yo, Xiangyang? Babae pa talaga ang nilalapitan mo. Ang sakit, sobrang sakit para sa akin. AKO. Tay, nakakawalang gana ka talaga. Ama, muling iniabot ko ang paanyaya sa inyo. Ginoong Shu, wala akong oras intindihin yan. Kailangan kong magtrabaho. Sige, iginagalang ang desisyon mo. Pero, Ama, nagintindihan mo ang hangarin ko. Lagi kitang hihintayin. Saan ang yay na kwarto? Umakyat sa itaas. Sige, salamat. I deliver lang to. Umuwi ka na at humingi ng tawad sa asawa mo. Halika, tus tayo lahat. Yue, nakatago ang kasal mo sa lahat ng tao ng 10 taon. Kailan mo balak makipaghiwalay kay Xiangyang? Para may pahayag ang relasyon niyo ni Fanji ng formal. Oo, Enjia. Siya, isang delivery guy, hindi bagay magdikit sa'yo. Ang pakay ni Fanji sa'yo. Alam yan, asay siya. Tama. Oo, gano Enjia. Huwag niyong pag-usapan. Kahit walang kakayahan si Xiangyang, mabuti siya sa akin. 10 taon na kami kasal. Para lang cumin sa asawa, di ba? Siyempre dapat maging mabai siya sa'yo. NAQ. Ito ba ang singsing na pangkasal na binigay sa'yo ni Kuya Van? Kuya Van, nagpropose ka na pala. Baki di mo kami inambita para magdiwang? Oo nga, Kuya. Sige na, huwag nang magbiruan. Yo-yo, huwag kang ma-stress. Halika, magtuos tayo. Dapat mag-cross toast. Oo, Enjia, cross toast kayo. Parang di maganda yan. Ikaw at Kuya Van ang perpektong pars. Kung ayaf Montag is a kanya mag-cross toast kay Xiangyang, Isang tage. tagay pa. Yeah. Tagay naman. Ano? Sige, tagay na. Tagay. Xiangyang. Bakit ka nandito? Xiangyang, bakit ka nandito? Nagde-deliver ng pagkain. Hindi ba ako pwedeng pumunta? O baka naman? Takot kang makita ko ang romantikong eksena nyo. Ikaw ang nag-order. Baka magamit ko ito. Ang galing naman, ikaf PA ang nag-deliver. Ano bang order? Ganitong gamot, Fanny. Gusto Montag kayo, ha?
Ang lalim ng pagtatago niyo. Lily, huwag ka mag-imbento. Kami ni Fanny magkasama lang sa trabaho. Mahal, hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Naginuman na ng alak, ano pa ang dapat pag-usapan? Asawa, hindi ganun. Sila ang nagilalang. Sila ba ang nagilo? O baka naman nasasarapan ka sa ganyang parang pilit-pilit tapos pumapaya? O baka ito lang ang dahilan mo para takasan ang konsensya mo? Jayang Yui, kung sila laging nagkakala. Hindi ka ba Yui na yung Gabby? Kaya, Xiangyang, sobra ka na. Ako at si Yue, magkaibigan kami. Natural lang sa magkaibigan ang maglaro ng ganitong klaseng games. ONGA. Fan. Anong paliwanag pa? Cute naman parasitiko yan. Tama. Sino bang hindi nakakaalam sa showbiz? Si Fan at si Yu ang perfect couple. Lahat gusto na kayong dalawa mag-announce. ay naku, huwag na kayong magsalita. Mahal, huwag mo silang pansinin. Wala sa totoo ang sinasabi nila. Umuwi ka na sa akin ngayon. Mag-usap tayo. Pero may gagawin pa ako kasama si Tsufan, hindi pa ako makakaalis. Pero huwag ka mag-alala, sigurado ako. Saisya na, ituloy nyo na. Aha. Yue, may trabaho pa tayo. Mamaya na lang. Aha. Hintayin mo ako hanggang makuha ko ang pangunahing role sa nakakamatay na pagtubos at bibigyan kita ng magandang kabayaran. Xiao, sobrang nadismaya mo ako. Tay. Nakakasuka ka talaga. Sa showbiz, sino ba ang hindi nakakaalam na si Fan at Yu ang perfect couple? Lahat gusto na kayong mag-official announcement. Maggie sa kalang BA, sir. Sama ka na uminom ng konti. Sama ka na uminom ng konti. Bakit ka na dito? Mahabang gabi, wala rin namang gagawin. Bakit, nagay sa kabang umiinom dito? Sabihin mo, ama ba o mali ang magtago ng pagkakakilanlan at maging isang full-time na asawa sa bahay? Sa tingin ko, sobrang suportado ko na ang trabaho niya, pero bakit kaya? Sa totoo lang, nainggit ako kay Ginang Jiang. Mayroon siyang tulad mo, handang magsakripisyo. Nagbibigay ng lahat para sa kanya. Dapat maramdaman niyang Pero siya, o baka masyado lang akong sensitibo. Godfather, ano kaya bumalik ka na lang? Mula nang mavala ang direktor tulad Montag, matagal nang walang malaipikong pelikula. Ang script ng nakakapagligtas na panata ay Hindi na, dahil napagdesisyonan ko nang ituon ang sarili ko sa pamilya. Hindi na ako babalik. Kahit na may mga alitan kami ngayon. Ang pamilya ko, masasabi kong masaya. Naniniwala akong kaya kong ayusin itong problema. wala ba talagang ibang laman ang puso mo kundi siya? Inadya kita sa inuman. Eos na AKO. Gino ang Shu. Ano na, Kuyang Siang, hindi tayo iba. Problema BA? May kumuha ng litrato kina Tsufan at Ji. Maghahawa kamay silang pumasok sa private room ng hotel. Si Fufan, sa nakaraang 2 taon, ang init ng ulo niya, pabaya na siya. Padrino, Huwag kang mag-alala, tutulungan kita para makabawi. Jiangyu. Yu, nandito AKO. Jiangyu. mahal, paano mo nalaman na nandito ako? Bakit amoy alak ka? Kanino ka uminom? Sinabi ko na huwag kang uminom. Mahalaga ba yan? May lakad ka, pero nandito ka para mag-check in kasama si Mahal, sinasabi ko sa'yo, nagpra-practice lang kami na eksena. Eksena? Anong eksena ang kailangan sa ganitong oras? Kailangan pa bang shootin yan ngayon? Xiangyang, nakakainis ka ba? Ano bang inisip mo buong araw? Ay, MOBASA, damn it na to. Nakakainis ba ito? Xiangyang, ano pa ba ang ikagugulat mo? DBA normal lang to SA Mundo in showbiz? Tumahimik ka na. Ano bang sinistigo? Mahalaga ang pelikulang to para sa akin. Pagbalik ko, ipapaliwanag ko. Umiwi ka na muna. Sige, Yui muna AKO. Tapos aiwan mo kami para maglandian. Jiang Yu, asawa mo ako. Isipin, imo naman. Yung nararamdaman ko. Dear, hindi ka naman taga-showbiz. Kaya naintindihan ko kung hirap kang tanggapin sa simula. Pero kasal na tayo ng 1-0 taon. Dapat nasanay ka na, di ba? Hindi ako nabuhay sa mundo ng showbiz. Sa ganito, aano ako masasanay? Kung nasanay ako, ibig sabihin pwede ka bang makipunta sa hotel kasama ang iba? Yue, kung hindi siya kampante, bakit hindi mo na lang hayaan siyang tumulong? Sakto, may eksena pang punong-puno ng passion. Kailangan mafamilyar muna ng maaga. Mahilig ka and I Xiangyang. Suportahan niya trabaho mo? Ang iba dinadamay ang dumi ng isip nila sa nakikita nila. Yue, kung hindi niya mapagkakatiwalaan, edi hayaang siyang sumama na lang. At nang wala siyang masasabi sa likuran mo. Humarap sa araw, pangahas ka talagang sirain ang plano ko. Kaya huwag mo akong sisihin kung sa harap ng tao'y gagalawin ko ang dangal mo. Hindi ba ito masama? Napakaseloso niya. Siguradong magagalit siya.
Yuyue, ang eksenang ito ang highlight ng nakakatakot na pagtubos. Mag-ensayo tayo ng maaga. Tiyak na magagawa natin ito ng mas maganda. Ngayon, nasa pivotal na punto ka ng iyong karera. Kung magkaroon ng problema mamaya, baka delikado na ang iyong propesyon. Asawa, kung hindi ka mapakali, manatili dito. Tag tapos kayo, sa kakalmalis. Jiang Yu, alam mo ba kung ano talaga ang sinasabi mo? Sinasabi umalis ka pero ayaw mo. Sinabihang manatili pero hindi masaya. Ano ang gusto mo? Inapabalik kita sa bahay kasama. Jiang Yu, nalimutan mo na ang original mong layunin. Kailangan nating mag-usap. AKO. Yuyue, hayaan mo na siya. Gabi na, kung hindi pa magsisimula ngayon, magiging huli na. Mahal, hintayin mo ako. Kapag nakuha ko ang lead role sa nakakatakot na pagtubos, magiging tapstar ako. Bibigyan kita ng tamang kabayaran. Jiang Yu, hindi ka talaga alis? Pasensya na, kailangan kong gawin ang trabaho ko ng tama. Yeah. Tingnan mo ang eksenang ito. Sa tingin ko ang yakap, Ay hindi sapat para pagmamahalan ng lalaki at babae. Iniisip ko, palitan ng matinding halik o eksenang nasa kama. Masangkop siguro. Ano sa tingin mo? Sige, ayon sa iyo. Tama na. Ikaw, anong ginagawa mo? Lenggit, value kabiye? Value kabiye talaga lenggit? Nabaliw ako. Ikaw ang nagtulak sa akin. Binigyan kita ng single na imahe. Pero ikaw, talaga bang naging single ka rin? Kung magpapatuloy kang ganito, paano pa tayo mabubuhay? Lenggit. Hindi ba sinabi ko, nagar tayo para sa eksena? May artistong di nagalay. Huwag gawing dahilan ang karakter. Kahit artista o tao, may tamang gawin at may mga bawat. Hindi mo naiintindihan ang prinsipyo. Tama na, natapos ka na ba sa kaguluhan mo? Akala mo pa rin na naganart AKO. Mahal, AKO. Gusto mo, bahala ka na lang. AKO, mahal. Tumidyo ka dayan. Ano na naman ang balak mo? Sabi kayo, naging sayo kami. Pinabasa kayo ang script. Bakit di mo maintindihan? Dahil sobra kitang naunawaan, kaya lalo kang nawawala sa lugar at hindi marunong magtimpi. Jiang Yu, Ganyan BA ang nasa script? Ganito BA AKOSA puso mo? Isa ba akong mangmang na walang alam? Sumobra si Tsufan, pero hindi mo dapat siya sinaktan. Kung wala siya, wala akong anumang kwalifikasyon. Para magkaroon ng pagkakataong manomine, umaasa ako na maabot ang top tier. Naintindihan? Tinulungan kanya makipag-ayos. Isang aktor na walang talent sa pag-arte. Anong kaapatan niyang tumulong sa'yo? AKO, ako ang naghanap ng resources para sa'yo. Binigay ko sa'yo ang pagkakataong ito. Huwag ka nang umasa sa iba habang andito ako. Xiangyang. Inaisip mo kang Sino Kabie? Isang taong buong araw lang nasa bahay, naglilinis, naglalaba, nagluluto, kahit trabaho, wala ka. Anong may bibigay mo sa akin? Kung ako nga walang maibigay, ikaw pa kaya? Kahit konti ang may tulong mo sa trabaho, hindi ko na kailangang maghirap ng ganito. Lahat ng meron sa bahay, alin ang hindi ko? Pinaghirapan kong buuin na mag-isa. Si Yang. Tumatanda na ako. Wala na akong panahon para magkamali. Bukod kay Tsufan, wala na akong maasahan. Lalo na hindi ikaw. Saish, puntahan mo si Tsufan. Pero sana huwag mong pagsisihan. Si Yang. Kung ganyan ang ugali mo, wala na akong masabi. Bukas na ang press conference. Hindi bibitawan ang pagkakataong ito. Kung hindi mo kayang tanggapin ito, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Maghiwalay na lang tayo. Sa simula pa lang, magkasalungat na pala ang mga pananaw natin. Ang 10 taon ng pagsusumikap, sa huli, isang panig na pagnanasa. Kaya ano sabihin kayo? Hindi ka naman naniniwala. Jiang Yu, bibitawan kita. Hayaan kitang mabuhay ayon sa sariling gusto mo. Godfather, bukas ang press conference. Sigurado ka BA? Ginoong Shu, umayag na akong gabayan ang nakakamamatay na pagtubos. Talaga? Ang galing. Ayusin ko na ito ngayon. Sige, Sa Hiwang Hotel tayo magkita, ha? Agad ipag-utos. Bukas sa press conference i-anunsyo ko ang pagbabalik ng Godfather. Ibibigay ko sa Godfather ang desisyon sa mga aktor. opo. Matagal na ako sa entertainment, pero di ko pa nakikilala si MS Shu.
Si MS Shu ay presidente ng Global Films sa Asia Pacific at isa sa may impluensyang tao sa entertainment industry. Pero huwag kang kabahan, mabait si MS Shu, laging magalang siya sa aming mga artista. Mamaya, sasamahan kita para makausap siya. Ano ang pinag-usapan ninyo? Si Ginoong Chu Fan at GNG, Jiang Yu, swak na tambalan. Sigurado akong kayo'y determinado na makuha ang papel ng pangunahing tauhan, lalo na't mismong si Ginoong Shu ang nagrekomenda. Ha 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 ha. Kung maayos, pangungunahan namin ni Yuyue ang pelikulang nakakamatay na pagsagi. Huwag kayong mag-alala, gagawin ang lahat upang maibigay ang pinakamagandang obra sa... Narinig ninyo, kagabi, inanunsyo ni Ginoong Shu ang pagbabalik ng direktor na ama ng industriya matapos 10 taon. Babalik siya sa entertainment upang magdirekta at unang bises magpakita sa publiko. Ang pagpili ng pangunahing tauhan at susunod na hakbang ay nasa ilalim ng pamumuno ng direktor na ama. Higit pa diyan, maging si Ginoong Shu ay handang yalok ang kanyang sarili. Tutunga! Sa loob ng 10 taon mula na magretiro ang maestro, walang lokal na pelikula ang nanalo sa Universal Film Festival. Pero sa hinaharap, makakabawi na tayo. Nga. Ano kaya ang hitsura ng sinasabing maestro na ito? Nakikita ko lang ang kanyang mga obra. Hindi ko pa siya nakikitang personal. Mamaya, pakiusap kay Jishu na ipakilala mo kami sa kanya. Xiangyang. Xiangyang. Xiangyang, bakit ka sumunod? Sabihin mo na lang pagbalik mo. Kung ikaw, nanindi, bakit naman hindi ako? Ikaw, Xiangyang. Hindi lugar na dapat puntahan. Lumabas agad. Bakit ko kailangang lumabas? Sa press conference ni Xiangyang ngayon, formal na i-anunsyo na kami ni Yuyue ang mga bida. Bukod pa riyan, darating din ang ninong. Ikaw na kahit sa showbiz ay hindi pa nakapasok, sa tingin mo ba may karapatan kang pumasok dito? Lumabas ka na, huwag maging sagabal. Sigurado ka bang kayo ang mga bida? E ano pa nga ba? Kami ni Yuyue ang personal na pinili ni Boss Shu. Sino pa ang masangkop na maging bida? Nomination pa lang naman to hindi pa final na decision, Su Fan. Payon ko sa'yo, huwag magsalita ng sigurado. Baka mahirapan kang umatras mo. Xiangyang, bakit mo hinahanap ang atensyon dito? Kung magsasalita ka na ano-ano, huwag mo akong pilitin maging matigas. Kilala ba nila as I Sufan? Isang karaniwang kaibigan lang siya. Hindi ko inakala na susundan niya ako. Pesensya kung nabulabog kayo. Siya ang manliligaw ni Teacher Jiang Yu. Bata, kahit sa pag-idolo, dapat marunong kang magtimpi. Habol ka ng habol, nakakairita ka na. Nga, sino bang hindi nakakaalam na kayong dalawang guro ang bagay na bagay? Ikaw, saan ka galing, doon ka bumalik. Narinig mo ba, Haring Araw, kahit si Yuyue manatiling single, hindi kung sino-sinong tao lang ang may karapatang manligaw sa kanya. Kung hindi mo kilala ang sarili mong lugar, umuwi ka na lang at tingnan ang sarili mo sa salamin. Huwag ka nang magpakita dito. Kung aalis na ako, ano nyo pa makikita ang ninong? Anong kalokohan ang sinabi niya? Tama. Walang alam sa mundo. Simula ng araw, hindi mo ibig sabihin na ikaw ang padrino, di ba? Bakit? Bawal ba? Simula ng araw, tama na. Ito ang press conference ni Pangulong Shu at naglalakas loob ka pa magsalita ng ganito dito. Pagdating ni Pangulong Shu, wala nang sasalba sa'yo. Gusto ko makita, pagdating ng Pangulong Shu nyo, aalisin ba ako? Ikaw. Lumayas ka na. Tingnan mo, parating na si Pangulong Shu. Ang lakas ng loob niya, pinalayas na siya. Hayaan mo siyang magpakalakas loob. Janu, Ito S.I. Jiang. Gino Madam Shu, ito si Jiang Yue, matagal ko ng kapartner. Gino Madam Shu, magandang araw po. Talaga namang kaakit-akit si Miss Jiang. Hindi nakapagtataka na may napasya na talikuran ang magandang kinabukasan para sa'yo. At buong puso niyang sinusuportahan ka sa likuran. Ikaw? Anong ibig mong sabihin? Alam ba ni Gino Madam Shu ang relasyon ni Xiangyang at ni Yue? Imposible, Jan. Ano bang kaguluhan ito? Hindi niyo alam kung anong okasyon. Huwag kang magalit, Jishu. Lahat ito dahil sa tagahangang nagkakala. Palalayasin ko na siya. Xiangyang, hindi ka ba biyahe ng pagkain? Ano pa ang ginagawa mo dito? Bago magalit si Jishu, umalis ka na agad. Masama ba ang pagiging tagahatid ng pagkain? Sufan, natutong mambaba ng tao. Jishu, AKO. Hindi naman biyay sila ng abala SAO? Mabuti naman. Kilala S.I. Sunshine at Boss Shu. Ball BA? Ikaw. Kilala mo, BASI Boss Shu, dapat alam ng tao ang sariling lugar.
Huwag kang magmukhang masyado kayong close. Menos as I boss Shu, kami ni Tsufan mapapahamak. Sa paningin mo, mali pa pala na kilala ko ang ibang tao. Ikaw. Mali ba ang sinabi ni Yuyuy? Sa iyong posisyon, maghatid ng pagkain kay MR Shu. Dapat alam niya ang lugar niya. Makinig ka, umalis ka na agad. Tsufan, ang relasyon ko kay Emarshu, hindi mo dapat pakialaman. Huwag mo akong abalahin. Kang hindi. Ako mismo ang mapapala. Sa industriya ng pelikula. Hindi ko ba narinig mali? Ikaw na naghahatid ng pagkain, hamak na basura, naglalakas loob para takutin ako. Palayasin ako sa industriya ng pelikula. May kakayahan ka? Alam mo ang estado ko sa industriya ng pelikula. Mataas ba talaga ang estado mo? Pasensya na sa hindi pagiging mapakumbaba, pero kung bawat isa sa mga tagahanga ko ay dumura, malulunod ka na. At ang kapal pa ng mukha mo na gustong kumapit kay Ginoong Shu. Baliw ka na ba sa pagpasok sa industriya ng libangan? Gusto kong pumasok sa industriya ng liba. Hindi kailangan kumapit kung kani-kanino. Siang Yang, magpakatotoo ka sa sarili mo. Akala mo ba ang industriya ng libangan ay parang palengke na pinupuntahan araw-araw? Hindi basta-basta ang pagpasok dito. Ewan, hindi ko na alam kung ano laman na ulo mo. Yue, naiintindihan ko naman ang hangarin ni Xiangyang na umunlad. Pero ikaw, ang kapal din ng mukha mo, iniisahan mo pa si Ginoong Shu para lang makapasok dito at mapasali sa industriya ng libangan. Sakto itong pelikula. May karakter ng matandang pagong. Sa tingin ko bagay ito sa'yo. Gusto mo ba akong talungan? Puwid kitang I recommenda kay Manager Shu. Sufan, huwag mong sabihin na ganito. Bakit bawal sabihin? Si Xiangyang ba hindi mahilig sa mga pagong? Dahil sa pagong halos mag-away na kayo. Saktong bagay sa kanya ito. Narito na ang sopas. Jiang Yu, ang pagong na inalagaan ng isa zero taon. Kinaba muntak itong zopas. Ano sa tingin mo? Napag-isipan mo na ba? Ang pagong na to, tatanggapin mo o hindi? Akala mo ba talaga hindi kita gagalawin, Tsufan? Tsufan, akala mo hindi kita gagalawin? Siang Yang, anong balak mong gawin? Ulit-ulit na niya akong sinusubukan. Hindi ba pwedeng lumaban kahit minsan? Jiang Yu, sa puso mo ba, lahat ng gawin ni Tsufan, kailangan ko lang kayanin? Yeah. Bakit ganyan na sa Xiangyang? Wala na ngang kakayahan, ang bastos pa sayo. Hindi ko alam kung nasa puso ka ba niya o hindi. Siang Yang, ang dami-daming tao dito. Kung magluluko ka, tingnan mo naman ang lugar. At saka. Nagbabayro lang as I Sufan sayo, kailangan bang may Miss Jiang, masyado ka naman. Sige Nana. Hayaan mong gamitin ang pagkakataong ito para asawa mong pinrotektahan ng 10 taon. Sino nabiye talaga siya? Ako ang pikon. Jiang Yu, isipin mo ang mabuti. Sa mga taon na ito, ano ang ginawa mo kasama siya? Kailangan mo ba akong paalalahanin? Sunni, paano mo nasabi yan kay Yue? Para yan sa ikabubuti. Ang tungkol sa aming dalawa, wala kang makialam. Jiang Yu, para sa pangarap mong maging best actress. Araw-araw na sa labas, sweet kayo, kunwari magkasintahan. At kayo, nakatago sa dilim, niloloko ang sarili, sinabing to ay hindi totoo. Na lahat ng ito ay parte lang pero ikaw? Dinala mo ang pelikula sa totoong buhay. Ginawa mong si Tsufan ang kapareha mo sa buhay. Jiang Yu, nitong mga taong to. Nakumit na ba? Na nandito pa ako. si Siang Yang. Lahat ng ito, karakanino ba? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, magkaibigan lang kami ni Sufan. Lahat ng ginagawa ko para may pakita ang mga obra. Bakit binibigyang malay mo ito? Gusto mo bang magartiro na lang AKO as a show? Dun kaling BA majaj kung meron nga talaga kaming dalawa. May lugar ka pa kaya? Sige. Naniniwala ako sa iyo. Inihanda ko ng mabuti ang kwintas na ito. Ibigay bilang sorpresa sa anibersaryo natin. Gayon, ibibigay ko ulit sa iyo ito bilang paliwanag para sa nakaraang 10 taon. Simulang gayon, hindi mo na kailangang magtago ng kasal o makipag-usap sa sinuman para sa publicity. Mismong ako ang mag-aangat sa iyo para maging unang Grand Slam na reyna ng pelikula. Para maging unang Grand Slam na reyna ng pelikula. Dami mong sinasabi, Siang Yang, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nito? Hindi kaya asawa talaga ni Jiang Yu siya? Hindi. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Ginagawa niya lang to para mapansin siya ni Yue. Si Jiang Yu ay kilala sa industriya ng entertainment. Imposible siyang konektado sa isang delivery boy. Ah, sandali, parang may mali dito. Bakit pamilyar sa akin yung kwintas na yan? Parang yan yung kwintas na binili ng misteryosong bilyonaryo sa 8 milyon ilang araw nakalipas, tinatawag na Lover Unica.
Ang lover inika na nagkakahalaga ng 8 milyon. Peak lang yen. Xiangyang, malamang hindi mo pa alam to. Para makabili ng lover unica sa auction, hindi lang pera ang kailangan mo. Kailangan mo ng rekomendasyon mula sa 3 pinakamalalaking kolektor. Hindi ako nangangahas magsabing karapat-dapat akong sumali sa auction. Paano ikaw na tagahatid ng pagkain? Sa susunod, bago mag-usap, mag-isip ka muna. Pilot mo yan. Isang kwintas, kailangan magalit. Nasa press conference tayo, yan. Peke yan, pang 2 piso sa bangketa. Bakit pinupulot? Pagkatapos ng press conference, dadalhin kita sa shop para bumili ng bago. Ganyang klase ng basura, kahit hawakan mo, dudumi pa kamay mo. Xiangyang, hayaan mo na. Miring kwintas lang naman yan. Xiangyang, ano bang klaseng tao si yan? Bibigyan mo siya ng gantong pang 2 piso lang sa bangketa. Paano pa siya haharap sa showbiz pagkatapos nito? Baka naman sinadya mo, kasi gusto mong galyahin ang CP naming dalawa? Akala mo? Alam kong mataas ang tiwala mo sa sarili, Xiangyang. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang kasuklam-suklam na pamamaraan para maghanap ng atensyon. Hindi mo ba naisip na plastika? Plastic? Jiang Yu, ang damdaming pinagsamahan ng 10 taon, kailangan bang sukatin sa pera? Ang perlas ng kwintas ay sumisimbolo sa bawat bahagi ng buhay natin. Magkakaugnay sila. Binuo nito ang 10 taon natin, at umaasa ako, ito ang magiging simula ng susunod nilang dekada. Kaya, at tanggapin mo ba o hindi? Inagbabantaan mo ba ako? Yuyue, halata namang naghahanap lang siya ng gulo. Ba't mo pa siya pinapatch? Xiangyang, isang sirang kwintas lang yan. Sulit ba talagang pag-usapan pa? Wala na bang katapusan to? Sige, Kung ganyan ka kakulit. Huwag mo kong sisihing hindi kita bibigyan ng kahihiyan. Huwag mo kong sisihing hindi kita bibigyan ng kahihiyan. Contento ka na ba? akala kayo, araw-araw na pag-aalaga at malasakit di makakapagbalik ng puso mo. Pero nagkamali ako. Sa pagitan natin dalawa, ako na yata ang naging sobra, ang hindi na kailangan. Siguro, talagang dapat na akong bumitaw. Tia. Eos calling BA? Yue, tulungan mo na siyang umalis. Kung magpapatuloy ang ganitong kaguluhan, makakasira ito sa reputasyon mo at magiging sagabal sa oras ng Binata, umalis ka na. Walang mangyayari kung magpupumilit ka. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Hahaha, Xiangyang, sa makabanong loob. Pag natapos ako, pag-usapan natin. Lumabas ka rito ngayon din. Ganito na nga ang sitwasyon. Ano pa bang masasabi? Ikaw. Yeye kasalanan kayo. Binuking ko ang lihim ni Xiangyang, kaya siya nahiya. Hindi siya magpapakatigas at hindi kayo mag-away. Baka kailangan kong humingi ng tawad. Di dapat maapektuhan ang karera mo. Su Fan, wala kang kasalanan. Hindi mo na kailangang humingi ng... Walang problema. Para sa'yo, handa kong isakripisyo ang reputasyon ko. Xiangyang. Taong umaasa sa mga babae para mabuhay, naglalakas loob ka pang agawin si Yuyu sa akin. Tingnan ang sarili mo ngayon, hindi ka karapat-dapat maglinis ng sapatos kay Yuyu. Tumutulong siya sa entertainment industry. Ay kayo. Ang taong mahal niya ay ako. Anong meron ka laban sa akin? Alam mo ba, si Yuyu ay nakahiga sa bisig ko at naglalambing. Nasa labas ka pa rin, nagde-deliver ng pagkain. Binalaan na kita na huwag mo akong galitin. Su Fan, Aos calling ba? Yuyu eos lang ay kayo. Hindi ko akalain na may ganong kalaking galit sa akin si Xiangyang. Baka na. Hindi na ako dapat pumasok sa mundo mo. Xiangyang, humihingi na ng tawad si Su Fan sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Humingi ng tawad. Alam ba kung ano ang sinasabi? Yang sinantak kayo siya, tama na. Xiangyang, bakit ka naging ganito? Kailangan ba lahat ng bagay ay sumunod sa'yo para masyahan ka? Sobra na AKO. Sige. Hindi mo na kailangang magtiis. Dito na nagtatapos ang lahat sa atin. Dito na nagtatapos ang lahat. Ano mong ibig mong sabihin? Gusto mo pang ipagpatuloy ang gulong ito? 10 taon na. Mula sa isang hindi kilalang aktor, dahan-dahan akong umabot sa kinaroroonan kong gayon. Ilang beses akong tinanggihan, ilang paghamak ang tinis ko. Gayon na medyo nakilala na ako, ikaw na naman ang pumipigil. Xiangyang. Hindi ko naman inaasahan na tulungan mo ako sa trabaho. Hinihiling ko lang na huwag ka magulo. Ni itong simpleng hiling di mo kayang gawin. Humingi ka ang tawad case kung hindi, maghihiwalay na tayo. Grabe, zilan nga pala ang makasawa. Kaya gusto ni Jiang Yue na itago ang kasal niya. May asawa siyang ganito na di marunong makisama. Ano magagawang makisalamuha sa showbiz ngayon? Sige. Kung ganun, Ikaw talaga, Xiangyang. Walang hiya ka.
Ekeway gago. Ano man ang gawin ko, sang-ayon sa'yo o salungat sa'yo, arati akong mali. Talaga namang wala kang katuwiran. Yue, huwag kang malungkot. Para sa cute na ito, ang dami mong tiniis. Mas maayos ang buhay mo kung wala siya. Huwag kang mag-alala. Kahit na mabunyag ang tungkol sa secret marriage. Walang problema, kaya kong ayusin. Xiangyang, kung wala si Yue. Parang aso kang palaboy na kinainisan ng lahat. Maghanda kang mag-isa at kumain ng soft food sa bahay. Hindi ba sapat yon? Talagang pumunta ka rito para ngayong wala nang gustong kumuha sa'yo. Alam mo, ang tao dapat marunong makontento. Ang nangyayari sa ating gayon. Ikaw ang may kagagawan nito, Xiangyang. Binigyan kita ng paraan para umatras, pero di mo ginamit. Simulang gayon, bahala ka na sa sarili mo. Miss Jiang, talagang wala kang mata sa tamang tao. Ganito kagaling na lalaki, di mo pinahalagahan. Ano ang inisip mo? Kanina, hindi ako nagsalita para tumulong sa'yo. Dahil sa nakaraang taon, nalugmok ka kaya't di mo makita ang malinaw. Kapag lumitaw ang salungatan ng interes, lilitaw kung pagmamahal o pagkamuhi ang nararamdaman. Gayon ba'y nakita mo na ang lahat ng malinaw? Hindi na mahalaga iyon. Simula ngayon, para sa sarili ko na ako mabubuhay. Dahil napagpasyahan na ninyong magdiborsyo. Ikaw, handa ka bang makasama ako? Handa ka bang makasama ako? Ito, anong nangyayari dito? Umapila ba si Ginoong Su sa kanya? Hindi ko mali ang nakita. Ano ang pagkatao? Bakit siya napili ni Ginoong Su? ABA. Huwag mo na akong, biro. Seryoso AKO. Ang daming tao na nakatingin, huwag mo naman akong mapasama. Si Xiangyang, alam mo ba ang posisyon mo? Nagkaroon ka ba ng lakas ng loob na maghangad kay Ginoong Su? Loko-loko ka ba? Paano mo nagawa? Bakit hindi ko magawa? Jiang Yu. Hindi mo naiisip na nakakatawa ka. Kapag ikaw at si Chufan, okay lang. Pero sa akin, parang malaking kasalanan. Kung napagbasyahan na nating mag-divorce, dapat may tamang distansya. O baka naman nasanay ka na? Ginagamit ang moralidad, puhunan. At nakalimutan, Isa rin akong totoong tao. Tama na, Xiangyang. Nagdadahilan ka lang sa pagiging palamunin mo. President Su. Huwag magpaloko sa paawa-drama. Eksperto siya sa pagkuha ng simpatya. Sufan, tinuturuan ba akong umaksyon? Wala akong intensyon. President Xu, nagilala asay Su fan baka malalang ka, kaya prankasiya. Si Xiangyang ay ordinaryong empleyado. Sinong nagsabing hindi siya ba ang ganitong tao? Ano ang charm? Perpektong lalaki. Napakahalaga, Jiang Yu. Ang totoo, ikaw lang ang hindi nakaka-appreciate, hindi marunong magpasalamat sa meron ka. At bukod pa doon, hindi rin siya walang kwentang tao. Ginoo, gayon. Formal kong ipapakilala sa inyo itong si Ginoong Fiang. Ang taong 10 taon nang nagsusumikap para sa pamilya, pero tinapon na mahal niya. Isang deliveryman. Siya ang pinakamakinang na bituin sa showbiz ngayon, ang pinakaabangan ng lahat sa pelikula, at itinuturing na movie godfather. Mga kaibigan, gayong araw, ipinapakilala ko sa inyo ng formal. Si Ginoong Xiang. Taong nagdumalaga para sa pamilya ng 10 taon, ngunit itinapon na lamang na minamahal niya, at ngayoy isang delivery rider. Hello, ito ba ang nanay ni Tsiang Anning? Nagkaroon ng malubhang aksidente ang anak niyo. Pakipunta sa Central Hospital. Naaksidente si Aning. Pupunta na ako. Anong nangyari sa anak ko? Huwag kang kabahan, Yue. Dahan-dahan mong sabihin. Sufan, naksidente si Aning. Sabi ng doktor, malala raw. Huwi piya kang hatid asaya. Sige, pupunta na. Sasama Lumeo ka, may mukha ka pang humarap kay Aning. Kung hindi ka nagpunta dito at nag-eskandalo. Iniwan mo si Aning mag-isa sa bahay. Paano hindi maaksidente? Kung may mangyari kay Aning, hindi kita mapapalampas. ako, maaga ko pa siyang inihatid sa eskwelahan. Hinipas siya, tapos essay, ano nangyaring na aksidente siya? Yeah. Nakita mo, Xiangyang, sa puso ni Yue. Isa kang walang kwentang tao na pwedeng wala lang. Hintayin mo lang, malapit na siyang mapasakin. Gusto mo bang tulungan kitang kontakin ang ilang doktor? Hindi na kailangan. Hello, Ginoong Zhao. Hello, Ginoong Tsiang. Ang busy na naman pa. Paano po kayo nagkaroon ng oras para hanap? Ginoong Zhao, na aksidente ang anak ko. Pumunta agad sa ospital ng sentro. Ziga. Pupunta ako ngayon din. Sige. Ginoong Zhao.
Ang Ginoong Zhao, kilalang world-class general medicine expert na retirado sa medisina. Ang pambansang akademiko, si Zhao Jing, nakumbinsi mo pala siyang tumulong. Hindi nakakagulat, 10 taon na ang nakaraan. Ang pelikulang Ikaw ang Namahala, ang huling operasyon. Nagdulot ng pagkabahala sa medisina. Si Ji Zhao ay maraming beses inimbitahan sa kanyang tahanan. Matagal na iyon. Pagkatapos ikasal, hindi na kami nagkaroon ng kontak. KOBA NIBB Jiang Nagdiborsia Rin BA KO? And Ning. Doctor. AKO ang ina, and I Ning. Kumusta na ang anak kong babae? Nasugatan ang bata, malala ang kalagayan. Hindi kami sigurado na magagawa namin ito maayos. Ano? Ang makakatulong lang sa kanya ngayon ay si Zhao Jingsheng. Pero matagal na siyang nagretiro. Bilisan nyo, mag-isip ng paan. Mas mabuti kung makumbinsi si Ginoong Zhao, kung hindi, ang batang ito sa hinahara. Mukhang asa na lang sa makina. Para mabuhay gamit ang makina? Hindi pwede. Sufan, malawak ang koneksyon mo. Pwede ba akong tulungan magmakaawa kay Ginoong Zhao? Si Aning ay 9 na taong gulang. Hindi pwedeng mapahamak. Huwag kang makalal. Ang direktor ng ospital na si ER Chen ay kaibigan ko. Tatawagan ko siya para kay Ginoong Zhao. Hello, Dr. Chen. Ako si Xufan. Pwede mo ba akong tulungan imbitahin si Ginoong Zhao? Si Ginoong Zhao ay isang world-class na eksperto at matagal nang nagretiro. Hindi ko siya kilala. Mabuting magtanong ka sa iba. Si Lolo Zhao, na ganitong kilalang Si Director Chen, hindi karapat-dapat. lalo na ako. Tawag-tawag na lang ng kung sino, kunwari lang. Sabihin na lang na nasa ibang bansa si Lolo Zhao, hindi rin naman nila malalaman. Anning. Doktor, kumusta ang anak ko? May gana ka pang mapunta dito. Juiyu, huwag kang mag-alala. Tinawagan si Lolo Jingsheng. Apunta na. Walang mangyayari sa anak natin. Ano? Sabi mo dumating si Ginoong Zhao? Buti na lang, kung si Ginoong Zhao ang gagalaw, may pag-asa ang bata. Xiangyang, ang dami mong imbento. Kilala mo ba si Ginoong Zhao? Anong oras na biya na yan? Para lang asay nakakatawa mong dangal. Hindi ako nagsisinungaling. Kung maniniwala ka o hindi. Anong klaseng tao ka? Akala ko kilala kita nitong huling 10 taon. Sufan, anong sinabi ni Ginoong Zhao? Wala esay Lolo Zhao. Si Lolo Zhao nga. Salamat, Sufan. Alam ko na sa mga mahalagang pagkakataon, maasahan talaga kita. Dapat lang naman. Posible kayang si Director Chen ang tumulong para makontak si Lolo Zhao. Lang. Basta dumating si Lolo Zhao, siguradong mas lamang na ulit ako kay Xiangyang. Salamat, Lolo Zhao. Lolo Zhao, ipinapakiusap ko sa inyo ang operasyon. Hindi ko inakala na ang kapal ng mukha mo, iniimbitahan ko si Ginoong Zhao. Nakikipaglapit ka pa kay Ginoong Zhao para kunin ang kredito ko. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo si Ginoong siyang ang Ginoong Zhao, na aksidente ang anak ko, nasugatan ang mga laman loob niya. Pakiusap, unahin mo ang operasyon. Sige, Ginoong Zhao, kayo na po ang mauna. Magantay ka dito. AKO? Yuyue, huwag ka nang masyadong mag-alala. Sa tulong ni Ginoong Zhao, siguradong malalagpasan ni Aning ang panganib. Buti na lang tinawag mo si Ginoong Zhao. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Habang nandito ako, huwag ka mag-alala. Kung si Jiang Yui ang talagang inaasahan mo, pipiliin kong umalis. Kung magsisisi ka, may oras ka pang magbago ng isip. Kaya, ikaw at si Binibining Jiang, maghihiwalay pa BAKO? Hintayin natin lumaki ang anak natin. Kung gayon tayo magdi-divorce, siguradong pipiliin ni Aning ang mama niya. Natatakot ako na baka hindi niya malagaan na walang dapat pagsisihan. Gawin na lang natin to para sa anak natin. Yaalok ng Board of Directors ang 35% shares at inimbitahan kang bumalik para pamunuan ang film company ng grupo. Handa ka bang bumalik? Babalik ako, naisip ko na rin ito nitong mga nakaraang taon. Siguro, sapat na yaman at katayuan ang maaaring maging suporta.
Emosyonal na pagbibigay ng pagmamahal nagbibigay halaga. Talaga BA? Napakaganda, Ninong. Ang pagbabalik mo ay magdudulot ng pagbabago sa industriya ng pelikula. Ang Global Films ay tiyak na mamamayagpag sa mundo ng libangan. Babalik na ako para maghanda. Sige, Kumusta pakiramdam mo nitong mga araw? Mama, mas mabuti na po ang pakiramdam ko. Mabuti yan. Halika, huwag ka nang tumakbo ng pabigla-bigla. Halos ikamatay ni mama ang kaba. Mama, hindi ako tumakbo. Nakita ko si Tito Jun na may 2 milyon na tagahanga. Gusto ko siyang regaluhan bilang alaala. Kaya na lang. so, si Aning pala ang nasaktan dahil sa kanya. Tito Jun, nakita ko na may 2 milyon kang tagahanga. Iniisip kong bilhan ka ng regalo. Maghihintay si Tito sa regalo ni Aning. Mama, wag ka nang magalit. Pangako ko, susunod na lalabas ako, mag-iingat ako. Paano magagalit si mama sa'yo? Oo. Si Aning natin ang pinakamabait. Dinalhan ni Tito Chu ng masarap na pagkain. Wow, paborito kong pritong manok. Salamat po, Tito Shu. Basta gusto and I Aning, mas Bakit hindi dumating ang tatay ko? siya, baka may mas mahalagang bagay ang tatay mo. Anong bagay ang mas mahalaga pa kaysa sa akin? Aning, bawat tao may pinahahalagahang bagay. Tulad mo at ng mama mo, kayo ang pinakamahalaga kay Tito Chu. Sa puso ni Tito Chu, kayo ang pinakamahalaga. Ang tatayemo? Huwag siyang isipin. Anito si Tito show para sa iyo. Kainin mo na habang mainit pa. Hindi mo pwedeng kainin. Hindi mo pwedeng kainin. Aning, masakit tiyan mo. Galing ka sa operasyon, bawal ang fried chicken. Kailangan mo na magaan na pagkain. Pero gusto ko talaga kumain yan. Sige, kapag gumaling ka na, bibilhan kita ng marami. Fried chicken yan. Bakit hindi pwedeng kainin? Mas mahalaga ang gusto ng bata, di ba? Kakagaling ni Aning mula sa operasyon. Kung may mangyari sa kanya dahil dito, kaya mo bang Ikaw, Xiangyang. Nakakatulong si Sufan sa atin. Maging maganda ang treto mo sa kanya. Hindi maganda ang pakiramdam ni Aning. Ala na siya gana, gusto lang kumain. County Lang. Hindi yan is. Sinabi ni Dr. Jiang Yu na bawal siyang kumain ng ganitong pagkain. Ni hindi mo na sinusunod ang payo ng doktor. Bumili lang naman ako ng paborito ni Aning na pagkain. Bakit? Hindi mo ba pinapahalagahan kung ano ang gusto ng anak? Bakit bawal ang iba na magmalasak? Anexia, hindi ko kailangan malasakit mo. Huwag kang magulo. Pritong manok lang ito. Huwag mong palakihin. Ako ang nagpapalaki ng issue. Jiang Yu, kung kakain siya ng junk food at masira ang tiyan, masasaktan ang anak mong babae, hindi si Chufan. Ang dami mong sinasabi nakakainis. Huwag makialam sa buhay ko. Aning, tatay mo ako. Hapahamak ba kita? Kung di mo siya pinakitaan na malasakit, na aksidente ka ba? Ang mga bagay ko huwag mo pakialaman. Para kay Chiyoshu, kahit maaksidente ako, hindi ko iniinda. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Sinabi ko, huwag pakialaman ng gamit ko, kakain ako. Kailan nagsimula ang pag-aalala ko, ay naging panghihimasok. Bilang asawa at ama, arang wala na bang halaga? Sige. Simulang ngayon, hindi na kayo pakikialaman ni Papa. Pero ngayong araw, uminom muna tayo ng lugaw, pwede ba? Ginawa ni Kappa ang paborito mo, lugaw na maliit na millet. Tikmin mo. Aning ikaw. Ayoko ng lugaw, gusto ko ng pritong manok na binigay ni Tito Tikoy. Ayoko kang maging tatay ko. Aning, Huwag kang ayoko kay tatay. Lahat bawal. Ayoko sa kanya. Ayoko maging anak niya. Gusto ko si Tito Tikoy. Ano man ang gawin ko, sinusuportahan niya ako. Si Aning, ang mga sinasabi mo ba'y seryoso? Ikaw. Xiangyang. Tama si Aning. Contra ka sa mga bata. Kung ayaw na sa iyo, normal lang. Huwag ka nang makialam sa pamilya ko. Ang saya mo mag-ayos ng ugali, Xiangyang. Si Sufan tumulong ng sobra. Gayon ginagawa niya lahat para pasayahin si Aning. Pinagsabihan siya ng konti, bakit nagwawala? Kung hindi dahil sa kanya na nag-imbita kay Zhao Lao para operahan si Aning, alam ba kung ano ang mangyari? Ang tinutukoy mo bang pagtulong? Si Zhao Lao, AKO, nagimbita sa kanya. Anong koneksyon ng Chufan diyan? Para sa nakakahiya mong pagmamalaki, hanggang kailan mo itatago ang totoo? Anong karapatan mo makilala si Zhao Lao? Si Sufan ang tumawag na paulit-ulit para may benta kay Zhao Lao ang idea. O sige, tanandyan mo siya. Maglakas loob at siyang sabihin kilala niya si Ginoong Zhao. Kung ganon, tanungin mo siya. Maglakas loob at siyang sabihin kilala niya si Ginoong Zhao. Si Yuyu naman, hindi rin naman malaking tulong. Kung iniisip ni Xiangyang na si Ginoong Zhao ang inimbitahan niya, edi hayaan mo na siyang isipin yun. Magkasundo kayo ni Aning, yun ang mahalaga.
Sufan. Ang galing mo talagang sumabay sa agos. Xiangyang, binigyan ka na ni Sufan na daan. Bakit ayaw mo pa rin bumaba? Huwag kang magalit, Yueyu. Kate Magdias AKO, okay lang. Ayoko lang na malungkot ka dahil sakin. Huwag ka nang magpumiglas pa. Lahat ng gusto ko. Ang asawa mo, ang anak mo. Magiging akin lahat yan. Kung hindi ka naniniwala, tingnan na lang natin. Anak, masakit ang tiyan ko. Anning, Anong nangyari? bakit ganito? Doctor. Sufan, tawagan mo agad si Ginoong Zhao. Mama, ang sakit ng tiyan ko. Mamamatay na ba ako? Hindi, wala yan. Sufan, bilis, tawag na. Anning, Ako? hindi na niya kaya. Ginoong Zhao, pakiusap. Pumunta kayo kaagad sa kwarto ng pasyente. Mabilis na. Anong nangyari sa bata? Ginoong Zhao, pakitingnan, masakit ang tiyan ng bata. Ganito ba kasakit? Masakit, sobrang sakit. Kumain na ba ang bata? Kakakain lang na kaunting pritong manok. Anong sabi mo? Sino ang nagpapakain ng kung ano-ano sa bata? Anong sabi mo? Sino ang nagpapakain ng kung ano? AK, Tanga, sinabi ko na sa'yo ng maingat. Matinding pinsala sa sikmura. Pwede lang siyang kumain ng malalambot na pagkain. Paano mo siya pinayagan kumain ng basura matapos ang Gusto mo ba siyang patayin? Maghanda para sa panghugas ng... Sige, tahan na, saglit lang ito. Aning, kumusta ka? Mama, hindi na masakit. Wala nang problema. Matandang Zhao. salamat sa abala. Dapat lang iyon. Nitong linggo, likidong pagkain lang na ibigay sa bata. Pinakamabuti kung lugaw. Sige, Luga, Kung hindi kasi, di ko maintindihan kung paano ka nagiging ina. Ang dapat kainin, di kinakain. Ang di dapat sa hinaharap. Mag-ingat ka na. mahal, pasensya na. Ako ang nagkamali sa'yo. okay lang, basta mayos na. Kumusta ang bata? Pwede na siyang magpagaling sa bahay pagkatapos magpahinga kung may kailangan pa. Tawagan mo lang ako agad. Bakit parang mukhang matagal niya nang kilala si Ginoong Zhao? Possible bang kilala niya si Ginoong Zhao? Hindi ko siya pwedeng hayaan magpasikat. Ginoong Zhao, salamat sa tulong. Mamayang gabi, bahala ako. Sana bigyan ako ng pagkakataon. Sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Keo. Sino ka? Hindi kita kilala? Keo. Hindi ba kilala ni Ginoong Zhao si Sufan? Baka siya ang inanyayahan ni... Para sa anak ko, nabala kita na manatili sa ospital ng matagal. Sa susunod kita ililibre ng Sige, usapan na yan. May lakad ako sa bahay kaya uuwi na. Tandaan, kung may mangyari, tawagan ako agad. Saish, ihahati. Huwag nang mag-abala. Magingyak ka. Asawa Keo. Talaga bang si Ginoong Zhao ang inimbitahan mo? Sano pa kaya? Pasensya na. Hindi ko alam. Wala na yun, hapos na. Tara, balik tayo sa kwarto ng ospital. Kilala si Lolo Zhao Soano? Hindi mo ako matatalo, Xiangyang. Mahal, nitong mga araw na to, marami akong naisip. Hindi tayo pwedeng laging mag-away. Sa susunod, mas intindihin ko ang nararamdaman mo. Tulad pa rin tayo ng dati. Tuyot na ang labi mo. Uminom ng tubig. Alam mo naman pala kung paano magpakita ng malasakit. Sige na. Sufan, anong nangyari sa'yo? Tito Shu, Baka dahil sobra kang tumawag nitong mga araw na to. Medyo masakit lang siguro ang lalamunan. Bilisan mo, umiwas ka muna ng tubig. Hindi ba masama ito? Di ba ito para kay Xiangyang? Asawa ko, Sufan, masama ang pakiramdam ng lalamunan. Nagante ka na lang muna. Ang asawa ko, si Sufan, masama ang pakiramdam ng lalamunan. Nagante ka na lang muna. Ma, bakit ka nakatayo dyan? Masama ang pakiramdam ng lalamunan ni Tito Shu. Bilisan mo at ibigay na. Mamaya na lang ako pupunta. Bigyan mo si Papa ng isang baso ng tubig. Sige. Yue, ang bait mo talaga sa akin.
Sa pagitan naming dalawa, alagi mo siyang pinipili. Jiang Yu, kung matagal nang wala kang damdamin bilang asawa sa akin, bakit mo pa ako pilit pinanghahawakan? Mas magaan na ang pakiramdam ko. Yue, salamat. Mama, wala nang tubig sa takore. Mahal, Ito, Okay lang, hindi naman AKO na ako. Ganito na lang. May laman pa tong tasa ko. Xiangyang, kung okay lang sa'yo, inumin mo na lang. Hindi na, salamat. Hindi naman ako iwasan ni Yue, di ba? hindi mahal. Ano pang hinihintay mo? Bilis, kunin mo na. Oo nga, Papa. Kunin mo na. Pagod na si Tito Shu. Gusto niyo akong uminom ng natirang tubig niya. Jiang Yu, alam mo naman malinis AKO. Hindi ba matagal na yon? Ilang taon nang nagde-deliver ng pagkain. Akala kayo naman na Ang mga delivery boy ba ay dapat madumi at minamali? hindi naman yon ang ibig kong sabihin. Sige na, Yvette. Mukhang naghihinanakit si Tianyang dahil sa relasyon natin. Ayaw niyang tanggapin ang kabutihan. Huwag mo na siyang pahirapan. Pagkatapos ng lahat, isa lang naman akong tagalabas. Huwag hayaan maapektuhan ang relasyon niyo dahil sa... Hindi mo naiintindihan. Kung hindi ko siya tutulungan baguhin ito, baka magkaproblema siya sa pagiging malinis sa hinaharap. Tama ka rin naman. Kang ganawan. Bakit hindi ka na lang magsimula mula ngayon? Huwag kang mag-alala, malinis ako. Nung magkasama kami ni Yvette, daan-daang beses kaming nakikis, hindi niya ako kailanman pinandidirihan. Hindi mo rin siguro ito papansinin, di ba? Mahal, para sa'yo naman ito. Inumin mo na. Kakakasabi na aintindihin damdamin ko, agad nakalimutan. Hindi ko na dapat pinangarap kahit kaunting pag-asa kay Jiang Yu. Gaano pa katagal? Mga 10 minuto pa, Shu. Kakakasabi lang na aintindihin damdamin ko, ang bilis makalimutan. Hindi ko na dapat pinangarap kahit kaunting pag-asa kay Jiang Yu. Papa, bakit mo ginawa yon? Natakot si Mama. Xiangyang, Si Yue ay para naman sa'yo mabuti. Ayaw mo yuminom? Huwag ka nang yuminom. Kailangan ba talagang sigawan mo siya ng ganyan? Kung pakiramdam mo ay nagrabyado ka, umalis ka na lang. Wala namang pipigil sa'yo. Duwag. Nasabi ko na, si Yue, balang araw magiging akin siya. Nananatili ka dito. Gusto mo bang marinig si Yue tawagin akong asawa? O gusto mong marinig si Aning na tawagin akong tatay? Nagkaroon ka ng lakas ng loob saktan ako. Sinabi kayo na, Eos calling BA? Wala ito, Yue, pero parang hindi ko maintindihan bakit laging galit sa akin si Xiangyang. Baka. Hindi ko dapat masyadong lumapit sa'yo. Tito Shu. Papa, anong ginagawa mo? Ang bait ni Tito Shu, bakit mo siya sinaktan? Xiangyang, sober ka na. Walang mali sa sinabi ni Sufan. Kung pakiramdam mo inaapi kita, umalis ka. Hindi mo kailangang makunwaring mabait. ako ang sobra. Sinasabi niyang tawagin mo siyang asawa at ang anak natin tatawagin siyang papa. Jiang Yu, mali ba kang saktin kayo siya? Sobra na. Isang baso ng tubig ang iso. Ano gusto mo mangyari? Kung wala naman akong puwang sa puso niyo, gamitin na lamang natin ang tubig na tapusin ang masaklap na 10 taon. Sige. Anam AKO. Ganyan ang tamang desisyon. O sige, kung talagang ayaw mo. Simulang gayon, hindi na kita pipilitin. Wala na tayong Teo mula ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Tatlong araw mula ngayon sa opisina ng Civ, gawin na ang papeles ng anome. Papa, ayaw mo na sa amin ni Mama? Makikipaghiwalay ka sa akin. Makikipaghiwalay ka sa akin. Si Xiangyang, napagdesisyunan ko nang ayusin ang pagsasama natin. Sinabi ko na rin, hindi na kita pipilitin sa kahit ano. Ano gusto mo? Konting bagay lang, magbabanta ka na hiwalayan. Hanggang ngayon, inisip mo pa rin na maliit na bagay lang to. Xiangyang, sumusunod na si Yue sa'yo. Bakit hindi mo pa rin ma-appreciate? Kung may maunawaing asawa ako, tatawa pa ako sa panaginip. Papa, gayahin si Tito Shu, maging maunawain kay Mama. Pati kami, naiintindihan yan. Bakit hindi mo maintindihan? Ang tagal na wala ka pa ring pinagbago.
Paano ko kayo aintindihin? Sobrang intindi ko, kaya inisip nyo na hindi ako mabubuhay nang wala kayo. Deserve ko bang paulit-ulit akong baliwali? At saktin, tama ba? Kaya sa tingin mo, kami ang sumakit sa'yo. Hanggang gayon, para sa'yo pa rin ang ginagawa ko, ilang taon na. Magpakita naman na ambisyon. Humanap ka na may ambisyon. Hindi na kita alagaan. Iwan mo ako at si Mama. Ayoko na sa'yo. Sikat ng araw. Inisip mo na hindi ko kaya makipaghiwalay sa'yo. Gayon, basta lumabas ka ng kwartong ito kahit isang hakbang, tapos na talaga tayo. Sige, Iwe-iwe. Ang tao na hindi marunong magpahalaga. Mas mabuti na ngang 10 taon niyang hinihila pababa. Hindi mo naman kailangang tiisin siya habang buhay, di ba? Sikat ng araw. Sa ating 10 taon na pagsasama. Matatanggap ko ang iyong kawalan, ang iyong mababang estado. Mag-isip mabuti, humingi na tawad ng may pagpapakumbaba. Maaring gawin ko na parang walang nangyaring ngayon. Papasensiyahin mo siya. Paano ka nandito, Mr. Shu? Ayon sa napagkasunduan ng Global Film Group, kinikilala si Ginoong Fianyang bilang pamulo ng global company. Pamamahala niya ang gawain ng kumpanya sa industriya ng pelikula. Pangulo ng global company. Pisyong. Kinakatawan ko ang lupon. Formal kitang inaanyayahan na sumali sa grupo. Jinji Jiang. Ano ang balak mong gawin? Shu. Hindi ko alam kung paano kayo nakakilala ni Xiangyang. Pero nasa mataas kayong posisyon, hindi naman kailangang bumaba para makisali sa ganitong kababawan, di ba? Ginagawa lang natin itong palaba. Oo nga, Yeshu, maaring hindi mo pa talaga kilala si Xiangyang. Isa siyang walang silbing tao. Hindi ka nararapat gawin ito. Si Fan, bakit parang lagi ka nandito? Keo. Kuya Xiang. Ikaw at Miss Jiang. Napagpasyahan na namin maghiwalay. Ibalik mo ang MGA gamit kayo. Hanggang kailan mo balak makunwari? Sa press conference, pinilit si President Shu makipagtulungan sa acting mo. Hindi kita nilantad, binigyan kita ng dangal. Gumagawa ka na naman ng baliktad na swerte drama. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Hindi mahalaga kung maniniwala ka o hindi. Ikaw. Tay, hindi naman kami tanga. Kung magsisinungaling ka, maghanap ka naman ng mas matinong dahilan. Ganitong anak at asawa na akala mo laging tama. Hindi alam ilan ang tinis mo sa nakaraang taon. Kung ako ikaw, siguradong iniwan ko na ang pamilyang ito. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Kaya decidido ka na magdiborsyo. Tama ba? Ano pa nga ba? Ibalik mo ang MGA gamit kayo. Sige. Ikaw. 3 araw sa civil registry para sa diborsyo. Si Sanyang, huwag kang magsisi. Nandito na tayo. Wala na akong dapat pagsisihan. Jinu, Shu, tara na. Xiangyang, ibig mong sabihin, Tay, seryoso ka ba? Yaya. Huwag mo na siyang habulin. Kapag nagbago ang puso ng lalaki, di na siya mapipigil. Huwag mo nang. Pilit na pigilan siya. Hindi mo pa ba nakikita? Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na sa pamamagitan ng isang paraan niloko ni Xiangyang ang tiwala ni Jishu. Malay mo, matagal na pala siyang nangangaliwa. hindi ito maaring mangyari. Kilalang kilala ko siya. Hindi siya gagawa ng ganitong class ng kalokohan. Sino ba ang makakasigurado? Ang puso ng lalaki parang karagatan, mahirap may mga tao na mukhang mahinhin at maayos. Pero SA Likid, DM. Kung ilang kalokohan na ang ginawa nila. Huwag ka nang malungkot, Yue. Simula ngayon, ako na ang bahala sa inyo ni Aning para sa kanya. Alam mo nararamdaman kayo, di payag kabiye? Su Fan. Magkaibigan lang tayo. Huwag mo nang sabihin ang ganitong bagay ulit. Yaya. Pasensya na, masyado akong nagmadali. Mama, talaga bang gusto mong makipaghiwalay kay Papa? Hindi naman, sinabi lang yun ni Mama dahil galit siya. Pero mukhang galit na galit si Papa. Okay lang, ganyan talaga ang papa mo. Kapag humupa na ang galit niya, usa siyang. Babalik sa bahay. Xiangyang. Hintayin mo. Darating ang araw. Natuluyan kitang papalayuin kay Yue. Anong problema? Nagsisisay kabi. Dahil nasa punto na tayo na walang balikan. Para SAN. Ito na siguro ang pinakamainam na wakas. Tara na, may sorpresa akong inihanda. Sabay nating tingnan ang sorpresa. Ang opisina ay inihanda ng grupo para sa'yo. Ano, nagastahan mo ba?
Ang mga tropyo, iningatan ng grupo para sa'yo. Walang may lakas loob na gumalaw. Lahat ng tao naghihintay sa pagbabalik mo. Isang kisap mata, 10 taon na ang lumipas. Tama. Yung villa na inihanda ng kumpanya, 2 araw pa bago malipat. 2 araw mo lang gayon birthday mo. Housewarming at birthday party sabay na natin. Kapag ayos na ang lahat, babalikan kita. Sige. Birthday. Akala ko wala nang nakakaalala ng birthday ko. 2 araw pagkatapos. Tingnan mo ito. 321. Tingnan ko. Wow! Mahal, ang galing mo sa pagkuha ng litreto. Siyempre naman, hintayin mo ako, ilalabas ko ang mga yan. Ilalagay ko sa bawat kwarto. Tayo bilang Lagi tayong magkasama. Lagi tayong magkasama. Sayang lang. Ang pangarap na ito ay hindi na kailanman matutupad. Mahal, anong ginagawa mo? Mahal. Simulan gayon, isusulat natin ang mga gusto nating sabihin at mahalagang bagay sa time capsule. Pagkatapos ng bawat isa 0 taon, bubuksan ito. Siguradong makabuluhan ito. Sige, sasundin kita mahal. Hindi ko inasahan, tapos na ang 0 taon. Hindi na magagamit ang mga time capsule na ito. Isang alaala na lang. Tito Sue. Bilisan mo, ngayon kailangan nating magdiwang ng bongga. Maghahanda sila para sa birthday ko. Tama, S.I. Anning. Ngayon nakalabas ka na sa ospital. Tumaas sa 2 milyon ang fans ni Tito Sue. Isang selebrasyon lang. Anong iniisip mo? 5 taon na silang hindi naghahanda ng birthday. Tay, Xiangyang. Kailan ka pa dumating? Kakarating ko lang. Mama, tama ka nga. 2 araw pa lang, bumalik na siya. Nagtampo siya sa'yo. Bumalik ka. May dala ka bang NGA gamit? May dala kang gamit? Saan ka pupunta? May kinalaman pa BAAKO ha Xiangyang? Ang gulo-gulo mo, may dala ka pang bagahe. Plano mong tumakas, ha? Kailangan ba talaga? Lampas 30 ka na, naglalaro ka pa ng takas-takas. Oo nga tay, di ba nag-argumento lang naman kayo ni nanay? Dati hindi ka naman ganyan. Tsaka naman, si nanay nagkalma na, ikaw pa ang masyadong maselan. Tapos ka na BA, kung tapos na, tumabi ka na. Sober ka naman, daily naman nagkakagalit kayo. DBA, 2 araw na ang lumipas, dapat nakapag-move on ka na. Labas na si Aning ng ospital at si Shufa nandito. Magsama-sama magdiwang. Iabot mo sa akin ang bag, magluto ka na. Oy, ikaw. Jiang Yu, ganyan ka pa rin, dominante at matigas ang ulo. Kung gusto niyong magdiwang, kayo na ang mag-asikaso. Hindi ko na kayo pagsisilbihan. Ang mga sinasabi mo, medyo sobra na. May asawang mahusay tulad ni Yuyue. At may anak na napakabait tulad ni Aning sa tabi mo. Paghahandain ka lang ng pagkain, ayaw mo pa. Kung gusto mo, magsama na kayo. Inapangarap ko ang kaligayahan niyo. Xiangyang, anong pinagsasabi mo? Ako ba ang nagsasabi ng kung ano-ano? Kayong dalawa. Isa, trabaho ang dahilan, pero hindi malinaw ang relasyon. Isa, gustong gawing tatay siya, kahit para sa kanya. Nabundol na Walang reklamo kahit kaunti. Bakit? Ang bilis mo namang makalimot. AKO. AKO, Teo. Hay nako, ang dami mong sinasabi nakakairita. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Aning, ako ang tatay mo. Sasaktan ba kita? Kung binili mo yung gamit, maaksidente ka ba? Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Kahit mabangga ako para kay Tito Shu, wala akong pake. Mahal, hindi yan ang inisip mo. Wala kaming ibang relasyon. Kami ay. Ano? Ang narinig ko, ang nakita ko, hindi lang isang beses, Jiang Yu. Inubos niyo na. Ibinuhos kong puso at dedikasyon. Xiangyang, hindi madaling makarating sa ganito. Kailangan mo bang gawing? Ganitong kahirap ang lahat? Oo, hindi nga talaga madali. Pero tanungin niyo ang sarili niyo. May puwang pa ba ako sa mga puso niyo? Kay Connie Lang. Kung wala ka sa puso ko, bakit ko pa binibigyan ng pagkakataon habang pinapahirapan mo ako? Xiangyang, ang dami kong inaasikaso araw-araw. Kailangan ba laging ikaw ang inuna? Papa, mahal ka namin ni Mama. Bakit mo kami pinagdudahan?
Mahalin mo ako. Kung hindi, ano, Naalala niyo kung kailan ang birthday ko. naalala na. Kailan yung huling beses na sabay tayong nagdiwang ng birthday ko? So, nagtatampo ka sa malilit na bagay. DBA July 8 naman ayan? Kung sa tingin mo talaga, dahil sa mga malilit na bagay na to ay may utang ako sa'yo. Pwede sa susunod na birthday mo. Mama, July 8 ang birthday ni Tito Shu. Mama, Hulyo 8 ang kaarawan ni Tio Shu. Mahal, medyo magulo ang isip ko nitong mga nakaraan, kaya ko nalito ang petsa. Huwag kang mag-alala sa susunod mong kaarawan. Sasamahan ka ni Aning, sigurado. Hindi na kailangan, wala nang kailangan. Bukas na ang araw ng paghihiwalay natin. Tapos na ang lahat. Xiangyang. Kailangan mo bang maging ganito ka-intimidido? Sinabi ko nang sasamahan kita, ano pa ang gusto mo? Paano ka sasama? Araw-araw ka nang kasama siya. Kahit nagpapahinga ka, dinadala mo pa rin siya sa bahay. Sa 5 taon, kailan mo sinamahan? Si Xiangyang dito ka naman nagamali. Si Yueyue at ako ay magkaibigan at katrabaho. Madalas kaming magkasama, di ba? Ayusin mo na lang ang sarili mo, masasanay ka rin. Hindi siya tulad mo, Siufan. May pamilya ka, pero SI Siufan Maggie Salang. Walang kasama, kaya sinasamahan ko siya. At mabait ako sa kanya dahil ito'y malasakit lang na magkaibigan. Problema ba yan? Walang problema. Ama lahat ng sinabi mo. Ayan, Xiangyang, tandaan, lalaki ka. Maging malawak ang pangunawa mo. Huwag mong lagi gawan ng gulo si Yueyue. Basta't maunawaan mo ang lahat. Matagal kong naintindihan. Nakita ko bumili kayo ng cake. Sabay-sabay na tayong kumain. Ituring na nating huling salusalo. Ay ka, Hindi ba sabi mo, sasamahan mo akong ipagdiwang kaarawan ko? Halika! gayon ba ang kaarawan mo? Maligayang kaarawan, mahal. Inay, hindi ba gusto ni Tio Shu ang strawberry? Ibigay mo sa kanya ang pirasong ito. Tama. Mahal, marami pa dito. Mamaya maghihiwa ako na mas malaki para sa'yo. Si Siufan, paborito mo, strawberry cake. Tikman mo na. Masarap, salamat sa'yo. Yueyue, akala ko nakalimutan nyo na. Siyempre naman, ang mga gusto ni Uncle Shu, kabisado ko at ni Mama ng sobrang linaw. Tuwing birthday kayo, inuna pa rin siya. Ang ganitong pagkiling sa kanila, natural na lang sa isip nila. Matagal na nilang dinadala ng ganoon. Pesensya na, Xiangyang. Sanay na kami sa ganito. Asawa, hihiwaan ko na ngayon para sa'yo. Kuya. Handa na ang handaan sa kaarawan. Papunta na ako sa bahay mo. Mga 5 minuto na lang darating ako. Saish, bababa na ako agad. Kanino ang tawag? Saan ka pupunta? Sa tunog, parang si Ginoong Shu. Sa tingin ko, kamakailan parang naging malapit si Xiangyang kay Ginoong Shu. Pakiramdam ko, sila. Sige, tuloy lang kayo. Hindi ko nakakainin ang cake na to. Solomon. Kapag may nakilala kang mayamang babae, hindi ka na makakakilos? Soliman, Kapag may nakilala kang mayamang babae, hindi ka na makakakilos? Kung ganoon ang iniisip mo, pwede na rin. Ay Cal. Ivete, napapansin ko, parang may mali sa kanya. Kaya pala sobrang apurado siyang pumagitan sa relasyon nyo. Yun pala, talagang nakapagtakbo na siya sa mataas na posisyong si Madam So. Gusto mo bang makasama ako? Kaya. Sa araw ng press conference, hindi pala yun umarte. Tama ba? Ikaw talaga, wakasama. Nananawala ka na BA, Yaya, ang tao'y hindi karapat-dapat sa sakripisyo mo. Bigyan ako ng paliwanag ngayon. May silbi ang paliwanag ko. Nasa isip mo na ang sagit. Bakit kayo pamag salada? Pagod na ako, James. Ikaw pang gayon ang parang naagrabyado, ikaw itong may kalokohan sa ibang babae. Bahala ka na kung anong gusto mong isip. Kahit tingin mo ay nagradrama lang ako o nangaliwa ako sa kasal natin. Wala kang pakialam. Ngayon lang, gusto ko na talagang makipaghiwalay. Lahat ng nasa bahay, sa inyo na, sa anak natin. Siguro hindi sasama sa akin, lalaya akong walang dala. si Papa, nagdrama na naman, akala ba niya hindi kami magagalit ni Mama? O sige, gaya ng gusto mo, umalis ka na. Tika lang. Patungong araw,
Dahil nais mong umalis ng walang dala. Dapat may hitsura ka ng umalis na walang dala, hindi ba? Itong mga bagay, huwag mo na dalhin. Layuan mo ako. Yue, kung ganyan niya protektahan ang bag, tiyak may laman itong hindi pwedeng ipakita. Hindi pwedeng hayaan. Tama SI Sufan. Kung alis ka ng walang dala, iwan mo lahat ng bagay mo dito. Jiang Yu, kailangan mo bang ipilit ang mga bagay sa sukdulan? Mukhang tama ako. Xiangyang, ang puso mo. Hindi pa rin malinis. Su Fan. Ibalik ang bag kayo. Gusto kayo makita. Ano na ba ang nasa loob? Mas mabilis magmaneho. Ito ay, Ano ang ginagawa ng asawa ko? mahal, mulang gayon, isulat natin lahat ng gusto nating sabihin at lahat ng mahahalagang bagay na nasa time capsule. Tuwing matapos ang 10 taon, ilabas ito. Magkakaroon ito ng malaking kahulugan. Sige. Siyempre, susunod ako kay Mrs. Halos nakalimutan ko na ang tungkol sa pangako natin sa time capsule. Hindi ko akalain na sa paglipas ng mga tao, ang dami pala niyang naisulat. Noon, gusto ko lang ng alaala. Pero dahil ayaw dalhin ito, sige huwag na lang. Ang singsing na ito, ikaw mismo ang nagsuot sa akin noong kasal natin. Suot ko ito ng 10 taon. Ngayon, ibabalik ko na sa iyo. Mahal, ikaw, At itong damit na ito. Binili mo noong ika-3 anibersaryo. Binili mo para sa akin. Palagi ko itong sinusuot. Ibabalik ko na rin ito sa iyo. Ngayon wala na akong anumang mahalagang bagay. Pwede na ba akong umalis? bakit ganito ang nangyari? Nanay, tayo, Marso 5, 2016. Ito ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ang mahal kong prinsesa ay nagdadalang tao. Siya ang bunga ng aming pagmamahalan. Malapit ko nang magkaroon ng perpektong pamilya. Mula ngayon, ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kanila. Hulyo 8, 2018. Umangat galing ni Mrs. sa pag-arte. Masaya para sa kanya. Pero nitong huli, malapit siya sa mga katrabaho niya. May selos ako. Pero naunawaan ko naman. Alam kong mahal niya ako. September 6, 2024. Mrs. at anak namin, malamig na ang treto sa akin. Mukhang mas gusto nila si Chufan. Sa halip, parang ayaw nila sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ginawa kong Molly. Jiang Yu, ang pag-aalaga mo sa ating pagong ng 10 taon. Pinakuluan mo siya para gawing sopas. Kinyari mo na, ano pa ang gusto mo? Bakit ang liit ng puso mo? Lalak, Xiangyang, isang sirang kwintas lang, pinipilit mo pang pag-usapan. ang tagal mo naman. Sige, Kung ikaw ay mapagmatigas, huwag mo akong sisihin kung hindi na kita igagalang. inainom niyo ako ng natirang tubig niya. Jiang Yu, may pagkasilip ako sa kalinisan. Matagal na nangyari, ang tagal mo nang nagde-deliver ng pagkain. Akala kayo, ang tagad-liver ba dapat malinis? Dapat ba silang minamaliit? Pasensya na. Yu, os kalang ba? Nanay, Mahal, nagkamali ako. Hindi ko naisip ang damdamin mo. Ako ang maling walang limitasyon. Ako ay magbabago. Hindi na tayo mag-away, okay? Hindi na kailangan. Ginawang Shu. Kuya Xiong, nandito ako para sunduin ka. Papa, sigurado ka bang aalis ka na? Aning, kung wala na si Papa, matuto kang alagaan ang sarili mo. Papa, nagkamali kami. Pwede bang huwag kang umalis? Mahal, 10 taon na ang relasyon natin. Sigurado ka bang iwan mo na lang ito? Noong una, inangarap ko rin na magkaroon ng masayang pamilya kasama kayo. Pero ngayon, apos na ang lahat. Noong piliin mong paulit-ulit na lampasan ang mga limitasyon, nakatakda na ang wakas natin. Mahal, pwede bang huwag kang umalis? Handa akong humingi ng tawad sa'yo. Pwede mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Papa, patawad na rin po. Kung may silbi ang paghingi ng tawad, mababa ang halaga ng pagkakamali, hindi ba? Jinji Chiang. Ginawa ni Kuya para alagaan kayo ng 10 taon. Pero paano niyo siya trinato?
Tao rin siya, hindi lang isang langgam sa tabi ng daan na pwede ninyong abusuhin. Kayo ang nagtaboy sa lalaking punong pagmamahal para sa pamilya. Gayon alam ninyong nagsisisi na kayo, huli na. Jiang Yu, patawarin mo na ako. Asawa, tatay. Asawa. Yu. Huwag ka nang malungkot. Kita, malanon na nakipagignayan siya kay General Manager Shu. Wala nang saysay ang pagpipilit. Pinakamahalaga ngayon ay susunod na pagpili ng mga artista para Bait and I, Miss Shu S.A. Kenya. Tutulungan pa rin kaya niya tayo. kilala ko ang ugali ni MS Shu at pagkatapos nating umalis nung huli. Naantala ang final na pagpili ng aktor. Ibig sabihin, kinikilala pa rin ng padrino ang kakayahan natin. Kamusta, S.I. Yaya? Xiangyang, yan ang resulta ng pagtataksil mo sa kasal. Mabuti pa huwag mong guluhin si Yui mula ngayon. Kang hindi. Panagaysapan mo, wala kang enters. Talaga namang magaling umarte ka, Haringgu. Huwag mong isipin na dahil kumapit ka kay Ginoong So bigla kang anga. Tingnan mo lang, hindi tatagal. Iiwan ka rin ni Ginoong So ng basta-basta. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si ama mismo ay gusto kaming dalawa ni Yvette. Kami na ang magiging bida sa nakakalunas na pagtubos. At ikaw, mananatili ka na lang sa pinakamababa ng lipunan, nabubuhay ng walang saysay. Xavier, tigilan mo na yan. Bahala ka na sa buhay mo pagkatapos nito. Ikaw din. Yvette, huwag mo na siyang kausapin pa. Tara na. Godfather, may nangyari. Ano yan? Pasensya na. Ang board tingin kulang kakayahan Fufan at Jiang. Pinapalitan nila ang mga bida ng nakalimutang pagtubos. Alam mo, ang matatanda medyo matigas ang ulo. Mukhang kailangan ikaw na ang gumawa ng paraan para maayos to. Hindi na kailangan. Gusto palitan. Palitan na lang. Si Jiang siya naman ang Hindi ko alalayan habang buhay. Sa kakayahan niya ngayon, umakarating sa mas mataas na posisyon. Hindi naman sigurado na tama ka, sasabihin ko agad sa lupon. Magpapalabas na ako ng abiso. Bakit di kumakain si Aning? Ang mga ito, Lahat yan, ginawa mismo ng tito Sumo para sa'yo. Mama, namimiss ko si Papa. Nung nandito si Papa, araw-araw nakakakain ako. Ang mga paborito kong pagkain. Pero ngayon, Aning, wala na asay Papa. Kailangan mo na masanay dito. Bastos ka, kung magdaligdig ka pa. Hintayin mong makuha ko ang mama mo, tapos makakaanak kami uli. Maghanda kang maging libreng yaya. Nga. Sa hinaharap, magluluto si Tio Su ng masarap na pagkain para sa'yo. Gusto mo si Tio Su bilang tari, DBA? Pagkatapos nito, ako nang Su Fan, ikaw. si Yuyu at Aning ay bata. Di sila pwedeng mawalan ng ama. Sa hinaharap, ako na ang papalit kay Xiangyang para alagaan siya. gusto ko ang sarili kong tatay. Ayoko ikaw ang maging tatay ko. Anning. Pasensya na, Su Fan. Parang hindi pa matatanggap ni Aning ang pagkawala ni Xiangyang. Okay lang, darating din sa ayos yan. Si Assistanting Wu Yan. Sigurado, nakapili na sila ng bida sa papel na. Talaga? Sige, sagitin mo na. Hello, Assistanting Wu. Su Fan, napagdesisyonan na ng lupon na tanggalin ka at si Jiang Yu bilang pangunahing bida. Ano? Bakit naman? Oy, Ano yan? tinanggal tayo sa karapatan na sumali. Bakit? Di ba suportado tayo ng padrino? Di ko rin alam. Sabi desisyon daw ng lupon. Siguradong si Xiangyang yun. Siya ang nag-impluensya kay Madam Shu na magreklamo sa lupon. Hindi naman siguro. Hindi siya ganong klaseng tao. Kung hindi siya, sino pa? Narinig ko bumalik na ang padrino sa kumpanya. Puntahan natin siya bukas, baka matulungan tayong makapagsalita. May pagkakataon pa. Mauna na AKO. Kita tayo bukas sa kumpanya. Sige.
Hoy, cute, tumigil ka diyan. Ayos lang yang pagbuhos. Jiang Ye, ang cute mo talaga. Sino kayo? Anong plano nyo? Anong ginagawa nyo? Ikaw, walang hiyaki. Kasal na kayo, pero naglakas loob ka akitin si Fanfan namin. IPO post essay internet. Ipopost ang cute mong lihim. Tingnan, pamilya. Walang hiya at walang pakialam si Jiang Yue. Paano nagustuhan si Fanfan ka partner? Hindi ko Isang cute na nagloloko sa asawa pala siya. Naga kunwari. Hindi ko inakit sa fan. hindi kita nil... Bilisan mo at ipaliwanag. Ang pag-amin niya sa lihim na kasal ay nalanta. Kung tutulungan ko siya, reputasyon ko ang masisira. Ang hirap na nga ng pinagdaanan ko para makarating dito. Hindi ko hahaya. Hindi pwedeng mabaliwa. Fanfan, Ano papiayong pa? hangarin mo bang tulungan siya at linlangin ang lahat? Patawad, Yu. Ipapaliwanag ko ito sa'yo. Ano bang ibig sabihin mo nito? Bakit hindi mo siya tulungan? Hindi na, kailangan niyang harapin ang lahat ng ito. Makakatulong din sa kanya na makita ang totoong kulay ni Xiu Fan. Show fan. Pati ikaw, ganito rin ang... Jiang Yu, ikaw, babaeng pabaya pero kaakit-akit. Inilay kayo ang sarili kayo. Nakipagsip ako sa'yo, tinulungan kang maging tanyag. Hindi inakalang kasal ka na noon pa. Makatarungin Bay, Yenes. Ang galing mo sa pagbanat, Fan. Alam kayo na. Niloko ka, Fanfan. Suporta at pagmamahal kami sa'yo. Lagi ka naming sinusuportahan. Sige na, tama. Huwag magulo. Hintayin na matapos ang panahon na mag-organisa ako ng fans meeting na espesyal para sa inyo. Yu, patawad. Kanina talaga hindi ko. Yu, pakinggan mo ang paliwanag. Nakita mo ang sitwasyon kanina. Kung inamin kong alam ang lihim mong kasal, pareho tayong mapapahamak. At saka, sa showbiz, hindi ba't normal lang naman ito? Malay mo, dahil sa isyong ito, baka sumikat ka pa. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, hindi kita hahayaang mapahamak. Matulungan tayo ni Godfather mabawi lead role. Mag-anunsyo sa publiko para linisin ang pangalan mo. Totally yan? Siyempre naman. Sumpa ko, tara na, hanapin natin si Godfather. Malamang ito na ang tinatawag na Godfather. Sir Shu, kausapin si Godfather tungkol sa Fatal Redemption. Narinig namin na sobrang naniniwala si Godfather sa tandem namin ni Sufan, pero inalis ng board ang roles namin. Tiyak na may misunderstanding dito. Nandito lang si Godfather. Kung may gusto kang daratsahin, sabihin mo. Godfather, alam ko kung bakit binawi ng board ang papel namin, dahil sa pagiging sekreto ko sa kasal. Pero ngayon, hiwalay na kami. Pinapangako kong harapin ang negatibong epekto ng sekreto kong kasal. Pekyasa. Godfather, tulungan kami at kausapin. Tama, dati kasi ang asawa ni Yu ang gumulo sa press conference, kaya napurnada ang mga bagay-bagay. Naayos na ang lahat. Pakiusap, gawin mo po ang lahat para mapaliwanag ito sa board. Sige, talangin kita. Asawa ni Xiangyang. Ano niyo gustong ipaliwanag ko ito? Mahal, bakit ka nandito? Anong relasyon mo sa padrino? Nakaupo ako dito. Hindi pa ba sapat na paliwanag yun? Ikaw ang padrino. Paano possible yon? Kung ikaw ang padrino, bakit itinago ito ng maraming taon? Itinego kayo, Joy Reyes. Ay kabiye ang nagsaba. Dapat bang umasa sa sariling kakayahan para sumikat? Ikaw ba ang nagsabing manatili ako sa bahay bilang asawa't ina? Ang bait ng asawa ko, kaya mulang gayon. Gagawin natin bawat trabaho. Ako sa pagiging asawa't ina. Ikaw ang bahala na maging isang O Saij, susunod ako sa iyo. Kahit pa ako ang nagsabi niyan, hindi mo naman pwedeng baliwalay na lang ako. Ang hirap kaya mag-isa. Pero wala na talaga? Jinong Race. Kung wala ang Diyos Ama na tumutulong gamit at koneksyon, akala mo ba, sa tatlong pag-arte mo, kaya mong sumikat? Anong sinabi mo? Sinabi mo bang galing sa'yo ang resources ko? Sufan, niloloko ako mula umpisa. Wala akong sinabi, nagakala ka lang na tinuchalungan kita. Asay Xiangyang. Nakaraan na ang lahat. Sa ngalan ng ating pagkakaibigan. Puwid MOBA kaming talungan ulit? Pui BA. Sige. Matutulungan ko kayo. Talaga, handa ka bang talangan kami? Unaman. Pero isa lang ang slot. Sino sa inyong dalawa ang gusto? Kayo dalawa. Sino ang kukuha? Xiangyang, medyo ganyan ka talaga. Bakit? Hindi ba gustong tumanggap? Kung ganon, umuwi na lang kayo. Hindi. Handa kami. Yu, paano kaya? Ipagbigay alam sa akin ng slot. Pangit ang reputasyon mo ngayon. Kahit makuha mo pa yan, wala epek. Anong sinasabi mo?
Sufan. Ikaw ang nanloko sa akin, sinira mo ang pamilya ko, tapos ngayon pati papel ko gusto mong agawin. Matutulungan ka ni Jiang Yu na makita ang pagkatao ni Chufan. Ito na ang huling magagawa ko para sa iyo. Sinira kita. Jiang Yu, huwag magpanggap na inosente ka. Nakarating ka na rito. Kasalanan mo lahat to. Ano ang kinalaman nito sa akin? Nag-enjoy ka Landian AKO sabi-sabi. Gusto niyang paglingkuran siya ni Xiangyang. Kala mo kang sino kabiye? Sufan. Ikaw ay walang hiya. Subukan mo ulit, mag-ingat ka, hindi kita palalagpasin. Sapat na. Alam mo, Xiangyang, siya ang nangaliwa habang kasal pa kami. Ako'y walang kasalanan, tingnan mo. Puwid BA? Ibigay mo sa akin ang pwesto. Si Chufan, anong karapatan mong isipin na ibibigay ko sa iyo ang pwesto? Teo. Dati mali ang tingin ko sa iba, humihingi ako ng tawad. Napakabait mo. Huwag mong pansinin ang mga pagkukulang. Napakahalaga talaga ng pwestong ito para sa akin. Ama ng pamilya. Ang mga bida ng nakakamatay na pagtubos ay mga veteranong bitu. Si Lu Tianwang at Zhang Ingho. Anong ibig sabihin nito? Literal na kahulugan. Xiangyang. Naloko MOAKO. Sufan, inaanunsyong gayon. Inalis na sa Universal Studios. Inalis na sa listahan. Bakit naman? Tingnan ang ginawa mo nitong nakarang taon. Kung di dahil sa relasyon mo kay Jiang Yu bilang si inutos ng Godfather na alagaan ka. Ikaw MOBA. Makakapanatili sa kumpanya hanggang gayon. Alam MOBA. Magkano ginastos ng kumpanya para mapagtakpan ang mga eskandalo mo? Kung wala na ang proteksyon ng kumpanya. Ang literato ngayon. Dapat kumalat na ito sa buong internet. Sufan. Ika, manluluko, kat, lumayas ka sa industriya ng lumayas ka sa industriya ng libangan. Xiangyang, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Hindi ko Ang mga tagahatid ng pagkain. Hindi ko dapat hinipo asawa ng iba. Hindi ko dapat inisip maging ama ng anak ng iba. Napakawalang hiya ko. Tama na. Ginoong Wu. Dalin Mali ako. Patawarin mo na ako. Mali ako. Mahal. AKO. Jiang Yu. Matagal na tayong hiwalay. Pakiusap mula ngayon. Huwag mo na akong tawagin ganito. Pero kahit papaano, Gusto mong maging sikat na actress, pero huwag gumamit ng madaling para. Hindi magtatagal. Kung dumating ang araw na kaya mo nang gampanan ang mahusay na papel, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa kuya. Sa kuya, ikaw talaga. Bawat pagpili ay may kaakibat na resulta. Bawat kilos ay may kapalit. Dahil nandito na tayo sa puntong ito. Makikenya-kenya na lang tayo. Tatlo, dalawa, isa. Yihi. Tingnan ko, tingnan ko, tingnan ko. wow, asawa kayo. Di ko akalain ang galing mo sa pagkuha ng literature. Siyempre naman. Hintayin mo, ipapadevelop, ilagay sa bawat kwarto. Magkakasama tayo bilang pamilya magpakailanman. Tatlong araw sa civil registry ang annulment. Xiangyang. Huwag kang magsisisi. Asawa kayo. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Ako mismo ang nagpaalis sa'yo. Bakit lagi kong ginugulo ang buhay natin? Asawa kayo, Aos Kalang BA, Honey. Honey. Sinoing Honey Mo, Value Ka BA, Nanay, kailan babalik si tatay? Anan. Yang tariyemo. Anan, gutom ka na siguro. Uwi na si nanay at magluluto para sa'yo. Nanay, sasamahan ba ako ni tatay sa kaarawan ko? Sia. Si tatay,
Tatay, alam ko na naalala mo ang kaarawan ko. Siyempre, naalala ni tatay. Maligayang kaarawan. Dumating ka na. Dumating ka na. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Aos lang. Sa taong ito, naging extra ako sa set at nagkaroon ng malilit na role. Sa usapang pag-arte. Nagkaroon ako ng bagong pananaw. Mabuti naman. Dating Hasi aka. Lahat ay napagdaanan na. Nga, lahat ay napagdaanan na. Magsisimula na ang awarding ceremony. Payapa. Makinig sa mga sinasabi ni Ma'am. May oras si Papa. Dadating ulit siya para makita ka. Maging ka. Tapos na.